Gabi ng kasal sa rehiyon ng Cordillera, si Nina, ang magandang ikakasal na Ifugao, ay nanginginig sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng kandila. Ang ngiting nagniningning kanina ay biglang nawala nang ang tingin ni Seth, ang matipuno at aygorot na kanyang asawa, ay naging malamig. Sabi niya nang may galit, wala ka ng birheng pagkababae. Namatay ang mga salita ni Nina. Si Seth, ang lalaking labis niyang minamahal, ay umiwas sa kanya dahil sa isang malupit na katotohanan na lagi niyang sinusubukang itago. Tinatanong siya kung ilan ang mga taong natulog niya, at walang awa siyang pinalayas mula sa kanilang tahanan sa gitna ng malamig na gabi. Nakiusap si Nina, sinisikap na ipaliwanag na siya ay ginahasa ng kanyang amang buhay, si Dalton. Ngunit si Seth, na laging ipinagmamalaki ang kanyang lakas at katarungan, ay bulag na naniwala sa mga malisyosong tsismis. Sa kawalang pag-asa, si Nina ay tumungo sa matarik na bangin, kung saan ang mga hangin ay umuugong na parang mga hikbi ng tadhana. Siya ay tumalon sa kailaliman, nagtapos ng isang buhay na puno ng kahihiyan. Ngunit sa isang nakakabiglang pagkakataon, si Dalton, ang taong sumire sa kanyang buhay, ay nagligtas kay Nina. Tinawagan niya si Seth at naghasik ng mga kasinungalingan, si Nina ay tumakas kasama ang ibang lalaki. Lumipas ang panahon, si Nina ay namuhay na nag-iisa, nag-aalaga sa kanyang munting anak na si Maria. Si Maria ang lahat ng pag-asa at aliw ni Nina. 8 taon ang lumipas, bumalik si Dalton, muling bumangon ang mga alaala ng nakaraan. Nais niyang gahasain si Nina. Ngayon, hindi na siya ang mahina at takot na dalaga. Siya ay humawak ng kutsilyo at tinaga si Dalton ng isang nakamamatay na suntok. Nasaksihan ito ni Maria. Ang kanyang nakagigimbal na sigaw ay umabot sa mga ulap. Alam ni Nina na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ang tanging desisyon na mayroon siya ay ipagkatiwala si Maria kay Seth upang alagaan. Nang araw na dinala ni Nina si Maria, si Seth ay nakatayo sa harap ng altar, naghahanda na magpakasal sa ibang babae. Tinanong ng pastor, Seth, pumapayag ka bang? Tahimik si Seth. Ang sandali ay tila walang hanggan. Sa wakas, tumango siya. Ang mga salin ng sakit ay tumaga sa puso ni Nina. Ang lalaking labis niyang minamahal, ang taong inaasahan niyang magpapatawad, ay ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Pagkatapos ng seremonya, habang si Seth at ang kanyang mga kaibigan ay masayang nagsasaya, lumapit si Nina. Nagtaka si Seth nang makita ang babaeng kanyang minahal. Ibinigay ni Nina si Maria sa kanya, at nang bumagsak siya sa lupa, nawalan siya ng malay. Dala siya ni Seth sa silid, puno ng pagdaramdam ang kanyang mga mata. Ngunit nang magising si Nina, muli siyang nagalit. Akala niya ay sinisira ni Nina ang kanyang kaligayahan, at isang beses pa, pinalayas siya mula sa kanyang tahanan. Si Maria ay tumakbo kay Nina, umiiyak at nagsasabing hindi siya tatanggap ng masamang ama. Niyakap ni Maria ang kanyang ina, pinapakalma si Nina gamit ang lahat ng pagmamahal na kaya ng isang bata. Dinala ni Nina si Maria sa kanilang lumang tahanan, kung saan sila ay masaya. Ang mga alaala ay bumalik, masakit at matamis na magkasama. Binuksan niya ang pinto ng silid, at ang mga nakakatakot na larawan ng gabi ng kasal ay muling bumangon. Agad niyang dinala si Maria palayo roon. Sa paglabas ng pinto, nakatagpo sila kay Jiro, ang matalik na kaibigan ni Seth. Si Jiro ay matagal nang umiibig kay Nina at nais siyang tulungan. Dahil ayaw niyang magdusa si Maria, pumayag si Nina na magpahinga sa bahay ni Jiro. Samantala, sa tahanan ni Seth, natuklasan ng kanyang ama na si Dalton ay napatay. Sinuri niya ang mga kamera ng seguridad at nakita na si Maria ang salarin. Umiiyak si Maria habang ikinukwento ang lahat ng ginawa ni Dalton sa kanyang ina. Ngunit hindi naniwala ang ama ni Seth sa kanyang anak, mas pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan ni Dalton. Si Nina ay nawawala ng pag-asa. Ang dalawang lalaking pinakamamahal niya, ang kanyang asawa at ama ng kanyang asawa, ay hindi naniniwala sa kanya. Siya ay sumigaw, inilabas ang lahat ng damdaming naipon sa loob ng 9 na taon. Kinabukasan, pumunta si Seth sa bahay ni Jiro at nagmungkahi ng DNA test para kay Maria. Siya ay nag-aalala, ayaw niyang maniwala na ito ay totoo, ngunit umaasa rin na hindi siya niloko ni Nina.
Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapatunay na si Maria ay tunay na anak ni Seth. Agad siyang naghanap kay Nina, pinagsabihan siya ng galit, tinanong kung bakit itinago niya ang katotohanan ito sa loob ng 9 na taon, at kung bakit niya dinala ang kanilang anak sa araw ng kanyang kasal. Si Nina ay nagdurusa, hindi siya makapagsalita ng katotohanan na siya ay pumatay. Nagpasya siyang tahimik na tiisin ito. Pagkatapos, dinala niya si Maria sa bahay ni Seth. Si Maria ay umiiyak, nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Pinakalma ni Nina ang kanyang anak, nangako na sa paglipas ng panahon, tiyak na makikita niya ito muli. Dinala ni Seth si Maria sa loob ng bahay, ngunit matapos ang ilang hakbang, tumalikod si Maria at tinawag ang kanyang ina. Ang tawag ng kanyang anak ay parang isang saksak sa puso ni Nina. Pagkatapos bumalik sa kanilang lumang tahanan, kinuha ni Nina ang isang tala-arawan at pinagsaluhan ang kanyang huling hangarin. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa bangin, kung saan siya ay minsang nagtangkang magpakamatay 9 na taon na ang nakalipas. Nabasa ni Jiro ang tala-arawan ni Nina at nagpunta siya kay Seth upang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi naniwala si Seth, iniisip na si Nina ay muling tatakas kasama ang ibang lalaki. Nang banggitin ni Jiro ang tungkol sa tala-arawan, saka lamang naniwala si Seth. Sabay silang nagmaneho papunta sa lumang bahay. Natagpuan nila si Nina na nakatayo sa gilid ng bangin. Nais niyang tumalon, ngunit ang mga salita ni Maria ay umuukit sa kanyang isipan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tumakbo si Seth, nagmamakaawa na huwag siyang gumawa ng isang handgal na bagay. Tumingin si Nina sa lalaking hindi nagtitiwala sa kanya, itinapon niya ang kanilang alaala sa bangin, at nagmadaling umalis. Hinabol ni Seth si Nina sa kanyang sasakyan. Hinarang niya ito, sinisisi siya kung bakit nais niyang gumawa ng handgal na bagay. Sumagot si Nina na anong karapatan niya upang alalahanin ang kanyang buhay. Sa kawalang magawa, sinabi ni Seth na siya ang tunay na ama ng kanyang anak. Sinisi niya si Nina kung bakit siya naghintay ng 9 na taon upang sabihin ang katotohanan. Ayaw nang makipag-usap ni Nina sa kanya. Ang apoy ng galit ay nag-aapoy sa puso ni Nina. Inapakan ni Seth ang kanyang dignidad at siya ay nanumpa na hindi niya kailanman patatawarin ang malupit na lalaking iyon. Nahabol ni Jiro si Seth at pinayuhan siyang umuwi na, upang siya na ang humawak sa sitwasyon. Nagalit si Seth at tinanong si Jiro kung ano ang karapatan niyang makialam. Sa mahinahong tono, sumagot si Jiro, naghihintay pa rin sa iyo ang iyong asawa. Tahimik si Seth at umalis. Tinanong ni Nina si Jiro kung paano niya nalaman na nais niyang magpakamatay. Sinabi ni Jiro na nag-alala ang kanyang ama at kapatid, at humiling sa kanya na hanapin siya. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, nagulat si Nina. Akala niya ay patay na ito. Sa wakas, nalaman niyang si Dalton ay nailigtas. Agad na tumawag si Nina sa kanyang ama upang alamin ang kalagayan ni Dalton. Sinabi ng kanyang ama na siya ay nagising at nais na makauwi siya. Masaya si Nina, ngunit nang tanungin ng kanyang ama kung bakit siya tinulungan, ang sagot nito ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Ginawa ito ng kanyang ama upang protektahan ang reputasyon ng pamilya, at hindi dahil sa kanyang kaligtasan. Nagpasya si Nina na hindi na siya babalik sa impyernong iyon. Nais niyang pumunta sa bahay ni Seth upang kunin ang kanyang anak. Nagbabala si Jiro na sa ugali ni Seth, hindi siya papayag na dalhin siya ni Nina. Sa isang pagtitipon ng pamilya ni Seth, iniabot ng kanyang lola ang kamay kay Maria para sa isang ritual ng pagbati, ngunit agad na tumanggi ang bata. Sa mahinahong pagtuturo ni Seth, napilitan si Maria na sumunod sa kanyang ama. Ipinakilala ni Seth ang bawat miyembro ng pamilya sa kanyang anak. Nang lumapit ang kanyang bagong asawa, si Gabriela, at sinabi na siya ang magiging ina ni Maria mula ngayon, agad na tumakbo si Maria upang yakapin si Seth, hindi tinatanggap ang sinumang ibang ina. Dumating sina Nina at Jiro sa bahay ni Seth. Natutuwa si Gabriela nang makita na natutunan ni Maria ang ritual ng paghalik sa kamay. Nais sanang tumakbo ni Nina upang yakapin ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Jiro. Alam niya ang ugali ni Seth at natatakot na magkaroon ng malaking gulo. Lumapit si Jiro kay Seth at sinabi na naghihintay sa kanya si Nina sa labas. Tumakbo si Seth upang salubungin si Nina, tinanong siya kung bakit siya narito.
Sinabi ni Nina na nais niyang dalhin ang kanyang anak. Nagalit si Seth at sinabing hindi niya papayag ang gawin niya ang gusto niya. Inutusan niya si Nina na bumalik sa kanilang tahanan at huwag nang lumitaw sa harap ng kanyang anak. Sinabi ni Nina na hindi na siya babalik sa bahay na iyon, wala na siyang tiwala sa sinuman. Sa kabila ng mga pakiusap ni Nina, hinayla siya ni Seth papasok sa sasakyan, nagbabala na lumayo siya sa kanyang pamilya. Sa ibang lugar, 2 gangsters ang dumating upang mangolekta ng utang mula sa ama ni Nina. Nakiusap siya para sa karagdagang oras. Pagkatapos, pumunta siya sa silid ng ospital upang hanapin si Dalton. Alam niya ang masamang ugali ni Dalton, ngunit dahil sa labis na utang, hindi siya makapagsalita ng katotohanan. Sinabi niya kay Dalton na dinala ni Nina si Maria sa bahay ni Seth. Nabigo si Dalton nang malaman na nais pa rin ni Nina na bumalik kay Seth. Sinabi ng ama ni Nina na tiyak na ibabalik niya si Maria, ngunit sa kondisyon na dapat bayaran ni Dalton ang kanyang utang. Agad na pumayag si Dalton. Pumasok si Seth sa silid ni Maria, tinitingnan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ngunit dahil sa sobrang pangungulila sa kanyang ina, hindi makatulog si Maria. Kahit gaano pa man ang pagsisikap ni Seth na punan ng puwang, hindi kailanman mapapalitan ng pagmamahal ng ina. Kinabukasan ng umaga, nagising si Seth na nagulat nang hindi makita si Maria sa kanyang kama. Nang makita niyang si Maria ay nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, siya ay nakahinga ng maluwag. Malungkot si Maria dahil hindi niya alam kung paano atali ang kanyang buhok. Mula noon, ang kanyang ina ang laging gumagawa nito para sa kanya. Upang hindi malungkot ang kanyang anak, si Seth ay nagpasya na atali ang buhok ni Maria. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at dinala siya palabas ng silid. Nakita ito ni Gabriela at agad na isinara ang pinto, natatakot na malaman ni Seth na siya ay nakikinig. Sa agahan, tinanong ng kanyang lola si Seth kung bakit siya natulog sa silid ng kanyang anak at hindi sa silid ng kanyang asawa. Walang magawa si Seth, nagbigay ng dahilan na siya ay may trabaho upang makaiwas. Galit si Gabriela kay Nina at Maria dahil sa pagkasira ng kanyang kaligayahan. Nagpasya siyang dapat na itaboy si Maria. Nagdala si Gabriela ng isang sirang damit sa silid ni Maria, itinago ito sa ilalim ng kama upang aiparatang ito sa bata. Pagkatapos, tahimik siyang umupo upang kumain na parang walang nangyari. Sa panahon ng pagkain, patuloy na nagmumurang masama ang lola kay Nina, na labis na ikinabahala ni Maria. Narinig ito ni Gabriela at labis na nasiyahan. Nakita ng hipag na nakaupo sa tabi ang peking ngiti ni Gabriela at tinukso siya, masaya ka bang matulog ng mag-isa, ate? Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng galit kay Gabriela at umalis siya patungo sa kanyang silid. Ang hipag at kapatid ni Seth ay masaya dahil natanggal nila ang tinik sa kanilang mata. Umalis si Gabriela sa kanyang silid at nagsimula ng pag-iyak ng mga luha ng buwaya upang linlangin ang kanyang biyenan. Pumasok ang ina ni Seth upang aliwin ang kanyang manugang, sinabing ang hipag ay isang mabait na tao at hindi na kailangang bigyang pansin ang mga salitang iyon. Ngunit sinabi ni Gabriela na hindi siya umiiyak dahil dito, siya ay malungkot dahil hindi niya mahanap ang kanyang damit pangkasal. Upang hindi makaranas ng hirap ang kanyang manugang, agad na naghanap ng damit pangkasal ang ina ni Seth para sa kanya. Nang umalis siya, agad na nagbago si Gabriela at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Habang naghahanda silang bumaba upang maghanap, nagkunwari si Gabriela na nakita ang damit pangkasal sa silid ni Maria. Pumasok ang ina ni Seth at hinayla mula sa ilalim ng kama ang damit pangkasal na sira-sira. Labing-labing nagulat ang ina. Nagpakita rin si Gabriela ng lungkot sa kanyang nakita. Agad niyang kinuha ang damit at sinabihan ng kanyang biyenan na huwag ipaalam ito kay Seth. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpapakita ng mabait na anyo, sinabing si Maria ay isang inosenteng bata at ayaw niyang alamin ang tungkol dito. Nang marinig ito ng ina ni Seth, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa pagkakaroon ng ganitong mabait na manugang. Habang naliligo ang lahat, tinawag ng lola si Maria na lumapit sa kanya. Tinanong niya si Maria kung bakit niya pinutol ang damit pangkasal ng kanyang ina. Naguluhan si Maria at hindi niya naintindihan ang nangyari. Tumingin siya kay Gabriela nang may galit. Nagkunwari si Gabriela na nagmamalasakit kay Maria, sinabing huwag siyang matakot dahil hindi niya ito pinapansin.
Sinabi ng lola kung tinuruan ba siya ng kanyang ina na saktan ng kanyang madrasta. Nang marinig ito, nanginginig si Maria sa galit. Kahit ano pang sabihin ng iba, hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Tinawagan ng kapatid ni Seth ang kanyang kuya upang ipaalam ang nangyari. Agad na tumakbo si Seth palabas, sumakay sa sasakyan at bumalik. Pagdating sa bahay, nang makita ang kanyang anak na nanginginig, agad niyang kinuha si Maria at dinala sa silid. Tinanong ni Seth kung ano ang nangyari, ngunit walang sagot na nakuha. Sa oras na iyon, labis na natatakot si Maria. Nang makita ni Seth ang kanyang anak sa ganitong estado, nagalit siyang bumaba sa bahay at tinanong ang lahat kung ano ang ginawa nila kay Maria. Walang sino man ang naglakas ng loob na magsalita. Tanging si Gabriela ang umako ng lahat ng kasalanan. Sinabi niya na nais niyang maligo si Maria upang maging mas malapit sa bata, ngunit akala ni Maria ay nais niyang agawin ang pwesto ng kanyang ina kaya nangyari ito. Nakalusot ang kawawang mukha ni Gabriela kay Seth. Wala nang nasabi si Seth at nagmadaling umalis upang hanapin si Nina. Sa pagkakataong ito, tanging ang kanyang tunay na ina ang makakatulong kay Maria na makawala sa takot. Pag-alis ni Seth, tinanong ng hipag si Gabriela kung bakit siya nag-imbento ng isang kwentong kasinungalingan. Nagsimula si Gabriela na mag-alala at hindi makapagsalita. Pinagtanggol siya ng ina ni Seth, sinabing siya ang hindi pumayag na ipaalam ito kay Seth. Nang makita ni Gabriela ang suporta ng kanyang biyenan, agad siyang naging mayabang. Walang ibang paraan si Seth kundi ang magpunta kay Nina upang humingi ng tulong. Labis na nagalit ang kanyang biyenan at Gabriela nang makita si Nina. Nais sanang palayasin ng ina si Nina, ngunit pinigilan siya ng kanyang manugang. Sinabi niya na kailangan niyang harapin si Nina ng personal. Nakaramdam ng pagmamalaki ang ina ni Seth sa pagkakaroon ng ganitong matatag na manugang. Humugat si Gabriela ng malalim na hininga at binuksan ang pinto para kay Nina. Sinadyang ipakita niya ang kanyang singsing pangkasal, tinatanaw si Nina ng may hamon sa kanyang mga mata. Tumakbo si Nina patungo sa tabi ng kama ni Maria, nakita ang walang malay na mga mata ng kanyang anak. Nagalit si Nina at pinaalis ang lahat mula sa silid. Nang wala ng tao, mahinahon niyang hinaplos ang kanyang anak. Sa puntong iyon, hindi pa rin nakilala ni Maria ang kanyang ina, kaya siya'y nanginginig pa rin. Nang marinig ang mga salitang puno ng damdamin ng kanyang ina, tila nakilala ni Maria ang pamilyar na boses. Biglang lumiwanag ang mga mata ng bata. Nagyakapan ang mag-ina sa ligaya. Sinabi ni Nina sa kanyang anak na hindi na siya kailangang makulong, kaya't dadalhin niya itong umalis. Labis na natuwa si Maria nang marinig ito, dahil malapit na siyang makasama ang kanyang ina. Sabay nilang inayos ang kanilang mga gamit upang umalis. Nang makita ni Seth na lumalabas si Maria kasama si Nina, labis siyang nagalit. Agad niyang hinayla si Nina sa kanyang silid upang makipag-usap. Nang pumasok si Nina, napagtanto niyang ito ang silid ng kanilang bagong kasal, kaya't nais niyang umalis agad. Pinigilan siya ni Seth, sinabing maaari siyang umalis, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang kanyang anak. Walang magawa si Nina, hindi alam kung ano ang dapat sabihin, at nagmadaling umalis. Paglabas niya mula sa silid, hinarang siya ni Gabriela. Sinabi ni Nina na pagkatapos niyang dalhin ang kanyang anak, siya ay mawawala sa kanilang buhay, kaya't hindi na kailangang mag-alala si Gabriela. Sa mga sandaling iyon, dumating ang kanyang biyenan, sinabing kung dadalhin ni Nina ang kanyang apo, ipapaalam niya kay Maria na nais magpakamatay ni Nina. Ayaw ni Nina na malaman ng kanyang anak na siya ay isang mahina at walang kakayahang babae, kaya't napilitan siyang sumunod. Pumunta si Nina sa silid ni Maria upang magpaalam. Nang malaman na hindi siya makakasama ng kanyang ina sa pag-alis, labis na nalungkot si Maria. Sinabi ni Nina sa kanyang anak na mag-iisip siya ng paraan upang makuha siya mula rito, at agad na bumalik ang saya ni Maria. Sinabi ni Nina kay Maria na humanap ng paraan upang makatakas, at siya ay maghihintay sa labas. Nagbigay sila ng sampal sa isa't isa bilang simbolo ng kanilang pag-asa. Hinalikan ni Nina ang noo ng kanyang anak bago siya umalis. Pumunta si Nina sa kanilang lumang bahay, kinuha ang kanyang tala-arawan, at sumulat na dadalhin niya ang kanyang anak palayo dito at iiwasan ang mga masasamang tao. Sa pagkakataong ito, labis na namimiss ni Maria ang kanyang ina, kaya't tiningnan niya ang labas ng bintana,
umaasang darating ang kanyang ina. Dinalhan ni Seth ng pagkain si Maria sa kanyang silid, ngunit nananatiling galit si Maria dahil sa paghihiwalay sa kanila ng kanyang ina, kaya't hindi siya nagbigay pansin. Sinabi ni Maria na hindi siya kakain kung wala ang kanyang ina sa tabi. Walang magawa si Seth, ngunit bilang isang bata, nang makita ang masarap na pagkain, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Ibinaba ni Seth ang pagkain at umalis na lamang. Matapos umalis si Seth, kumagit si Maria sa isang piraso ng cake, at inilagay ang lahat ng pagkain sa kanyang malita, upang makasama ang kanyang ina habang tumatakbo. Pumasok si Gabriela at ibinigay kay Maria ang isang cellphone. Sinabi niya na sa cellphone ay naroon ang numero ni Jiro, kung sakaling nais ni Maria na makausap ang kanyang ina. Tumingin si Maria kay Gabriela, at kahit na siya ay masaya sa loob, nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Pag-alis ni Gabriela, agad na tumawag si Maria kay Jiro. Ibinigay ni Jiro ang telepono kay Nina. Tinanong ni Maria ang kanyang ina kung may nakakaalam na ba sa kanilang plano. Sinabi ni Maria na handa na ang pagkain para sa kanilang pagtakas. Narinig ni Gabriela ang buong pag-uusap. Ang masamang babae ay bumalik sa kanyang silid na may mapanlinlang na ngiti. Tiyak na nag-iisip siya ng isang masamang plano. Pumunta si Seth sa silid ng kanyang anak at masayang nag-alok na matulog kasama siya, ngunit tumanggi si Maria. Napilitang umupo si Seth sa hagdang bato. Binuksan ni Maria ang pinto upang tingnan, ngunit nakita niyang andoon pa rin ang kanyang ama. Kinailangan niyang bumalik sa silid at mag-isip ng paraan upang makatakas. Dumating si Nina sa harap ng bahay ni Seth upang salubungin ang kanyang anak, ngunit kahit umaga na, wala pa ring palatandaan si Maria. Binuksan ni Maria ang pinto at natagpuan ang kanyang ama na nagbabantay. Walang magawa si Maria kundi pumasok sa silid at umiyak. Habang siya ay naguguluhan, biglang sumigaw si Gabriela, "Daga!" Narinig ito ng pamilya at nagmadali silang pumunta. Lumabas na sa katotohanan, nagsinungaling siya tungkol sa daga upang matulungan si Maria na makatakas. Nakapagtakbo si Maria papunta sa kanyang ina. Habang naghahanda silang umalis, umingay ang isang kabayo sa malapit. Narinig ni Seth ang sigaw ng kabayo at tumakbo upang tingnan, at natagpuan niyang dinadala ni Nina ang kanyang anak upang makatakas. Agad siyang tumakbo sa gate upang pigilan ang mag-ina. Kahit sinabi ni Maria na ayaw na niyang makasama ang kanyang ama, hindi pa rin siya pinakawalan ni Seth. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating ang mga pulis. Napag-alaman na tinawagan ng ama ni Nina ang mga pulis upang arestuhin ang kanyang anak. Naglabas siya ng isang papel at sinabing siya ang lehitimong tagapag-alaga ni Maria at ipinadala ang mga tao upang agawin ang kanyang apo. Sa kabila ng lahat ng pagsalungat, dinala pa rin si Maria ng kanyang lolo. Inutusan ng mga pulis si Nina na ibigay ang pasaporte ng kanyang anak upang dalhin siya ng kanyang ama sa ibang lugar. Nagalit si Seth at kinuhang ang pasaporte, pinunit ito sa pira-piraso. Sa huli, pareho silang ikinulong ng mga pulis. Sinisi ni Seth si Nina kung bakit niya ibinigay ang karapatan sa pangangalaga ng kanyang anak sa isang masamang tao tulad ng kanyang ama. Naalala ni Nina ang nakaraan. 9 na taon na ang nakalipas, hindi lamang hindi siya pinrotektahan ng kanyang ama, kundi pinagsabihan pa siyang baliw at ipinadala sa isang mental hospital. Matapos ipanganak ni Nina ang kanyang anak, kinuha ng kanyang ama ang kanyang karapatan bilang ina. Sinabi ni Nina na walang karapatan si Seth na sisihin siya, dahil siya ang unang tumalikod sa kanya. Naniniwala si Seth na noong mga panahong iyon, si Nina ang may kasalanan. Nang makita ang lalaki sa kanyang harapan na puno ng sakit, nahabag si Nina. Inabot niya ang kanyang kamay upang panasan ang luha ni Seth. Sa tamang sandali, dumating si Jiro, at agad na bumalik ang kanilang mga damdamin. Pinakawalan ni Jiro ang dalawa. Pagkalabas nila, sinabi ng mga pulis na ginamit ng ama ni Nina ang kanyang posisyon sa embahada upang gumawa ng bagong pasaporte para kay Maria. Sa kasalukuyan, nasa paliparan na sila at naghahanda ng dalhin ang bata. Agad silang sumakay ng sasakyan patungo sa paliparan. Ngunit pagdating nila, nagsimula nang umalis ang eroplano. Labis na nasaktan si Nina nang makita ang kanyang anak na umaalis sa kanyang mga bisig. Walang magawa si Seth kundi tingnan ang eroplano sa langit. Magkasama silang lumabas.
Kinuha ni Nina ang kanyang telepono upang mag-book ng tiket ng eroplano upang iligtas ang kanyang anak. Nag-alok si Seth na sumama, na labis na nagulat kay Nina. Sinabi ni Seth na ayaw niyang ipagkatiwala ang buhay ng kanyang anak sa isang masamang tao tulad ng kanyang ama. Nang malaman ni Gabriela na susunod ang kanyang asawa sa kanyang dating asawa upang hanapin ang kanilang anak, nagkunwari siyang nahimete. Pagkatapos, dinala ng lahat si Gabriela sa sofa. Nang makita ng kanyang ina na iniwan ang kanyang anak, ibinuhos niya ang lahat ng sisi kay Seth. Hindi matanggap ng ina ni Seth ang paghusga sa kanyang anak, kaya tumayo siya upang tumutol. Nagkaroon ng alitan ang dalawa. Inutusan ng pangalawang hipag si Gabriela na dalhin ng mga katulong sa kanyang silid upang magpahinga. Nagpatuloy si Gabriela sa pagpapanggap na mahina, ngunit nang makaalis ang mga katulong, agad siyang nagbago ng anyo. Sumakay sina Seth at Nina sa eroplano upang hanapin ang kanilang anak na si Maria. Tinanong ni Seth si Nina kung saan niya gustong dalhin ang kanilang anak. Sumagot si Nina na nais niyang pumunta sa Amerika, upang makalayo sa mga tao na hindi mabuti sa kanya. Naalala ni Seth ang masayang sandali noong kasal nila 9 na taon na ang nakalipas, at labis siyang natuwa nang makita si Nina na nakasuot ng wedding gown. Lumapit siya upang atali ang pulang ribbon sa kanyang damit bilang patunay ng kanilang pagmamahalan. Bukod dito, nag-ukit pa sila ng kanilang mga pangalan sa isang puno, simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Hindi na kaya na ni Nina ang damdamin, kaya tumakbo siya sa banyo upang ilabas ang kanyang lungkot. Umuwi ang kanyang lolo at nakatagpo ng ilang mga gangster. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Maria upang makatakas. Isinara nila ang bata sa isang sasakyan at dinala siya sa isang bahay sa labas ng bayan. Pagdating doon, tumanggi si Maria na bumaba ng sasakyan. Inutusan ng kanyang lolo ang mga tauhan na hilahin siya sa harap ng bahay. Umiiyak si Maria at humihiling na dalhin siya pabalik sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga pakiusap ni Maria, nanatiling kalmado ang kanyang lolo at inutusan ang mga tauhan na ikulong ang kanyang apo sa isang silid. Nakita ni Maria ang isang malita at naisip ang tungkol sa cellphone. Nang makalabas ang mga tauhan, binuksan niya ang malita at kinuha ang cellphone upang tawagan si Jiro. Sinabi ni Maria na papunta na ang kanyang mga magulang upang iligtas siya. Tumili siya sa sobrang saya. Binuksan ng kanyang lolo ang pinto at kinuha ang cellphone. Nang makita ni Jiro na naputol ang tawag, nag-alala siya na may nangyaring masama. Sa gabi, tinawagan niya si Seth upang ipaalam ang balita. Nang malaman na ligtas ang kanyang anak, nakaramdam ng ginhawa ang dalawa. Nais ni Jiro na makausap si Nina, na nagpasiklab ng galit kay Seth, kaya't pinutol niya ang tawag. Tinukoy ni Seth kay Nina ang kanyang ugnayan kay Jiro. Ayaw ni Nina ng pagtatalo, kaya't umalis siya. Sinundan siya ni Seth at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Jiro. Sinabi niya na hindi ito may kinalaman sa kanya at wala siyang karapatang mag-utos sa kanya dahil kasal na siya. Wala nang masabi si Seth at pumasok sa bahay. Nagulat si Nina nang malaman na alam ni Seth na dati siyang nanirahan doon. Tinanong niya kung nakapunta na ba siya roon. Sumagot si Seth na 1 taon pagkatapos, pumunta siya roon upang pakinggan ang paliwanag ni Nina, ngunit noong panahong iyon ay nakulong na siya ng kanyang ama sa isang mental hospital upang manganak. Naghanap si Seth sa buong bahay ngunit hindi niya natagpuan si Nina. Sinabi ng kanyang kuya na tumakas na si Nina kasama ang ibang lalaki. Hindi naniwala si Seth at pinatawag ang kanyang kuya upang tawagan si Nina. Naghanda na ang kanyang kuya para sa lahat ng ito. Dahil sa pagbabanta ni Seth, tinawagan ng kanyang kuya si Nina, ngunit isang lalaki ang sumagot at sinabing siya ang bagong kasintahan ni Nina. Nais ni Seth na makipag-usap ng direkta sa kanyang asawa. Nagkunwari ang lalaki na tinatawag si Nina, at pagkatapos ay pinatugtog ang isang recording para marinig ni Seth. Nang marinig ni Seth na tinatawag ni Nina ang ibang lalaki sa isang malapit na paraan, nasaktan siya at pinutol ang tawag, naniniwala na nagtaksil si Nina. Sumigaw si Nina na hindi siya kailanman nakipagrelasyon sa ibang lalaki, at ang kanyang ama ang nagdala sa kanya sa mental hospital. Kung mahal siya ni Seth, dapat siyang magtiwala sa kanya. Naniniwala si Seth na patuloy pa rin siyang nagsisinungaling.
Matapos ang kanilang pagtatalo, pumasok sila sa bahay upang hanapin si Maria, ngunit wala silang natagpuan. Nagpanik sina Nina at Seth. Sa bahay ni Seth, ayaw ng kanyang ina na magdusa ang kanyang anak na si Gabriela mula sa malamig na pakikitungo ng pamilya ng kanyang asawa, kaya't inaalok niyang dalhin ang kanyang anak pabalik sa kanilang bahay. Habang naghahanda silang umalis, nakita ng pangalawang hipag ang nangyayari at sumigaw upang tawagin ang lahat. Lumabas ang kanyang biyenan na galit at sinabing dapat sundin ang kanyang mga utos. Pinagtanggol ng ina ni Gabriela ang kanyang anak at tinanong kung dapat bang mag-isa ang kanyang anak sa silid. Walang sinabi ang kanyang biyenan at umalis na lamang. Nang umalis sila, bigla ang tumakbo ang kanyang biyenan na may hawak na baril, na nagdulot ng gulat sa lahat. Sinabi ng ina ni Gabriela na kung may lakas ng loob siya, dapat niyang iputok ang baril. Nagpakita si Gabriela ng malungkot na mukha at nagpaalala sa kanyang biyenan na alagaan ang kanyang kalusugan. Ngunit paglingon niya, nagbago ang kanyang anyo. Walang magawa ang kanyang biyenan kundi panoorin ang kanyang manugang na umalis, at hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na iputok ang baril. Nagdulot ito ng ginhawa sa lahat. Umuwi si Gabriela sa bahay ng kanyang ina, at nang makita ang sirang bahay, nagalit siya. Naisip niya na bilang isang magandang babae, hindi siya dapat naninirahan sa isang maruming bahay, kundi dapat sa isang marangyang villa na may mga katulong. Nangako siya na ipapapakiusap niya kay Seth na ibalik siya. Nang marinig ni Nina ang katok sa pinto, nagmadali siyang bumukas at nakita ang isang grupo ng mga gangster na nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Nagsabi ang kanyang ama na may utang siya, kaya't narito ang mga ito upang mangolekta. Nagkunwari si Nina na tumatawag sa kanyang ama, at kinuha ang isang vase at pinukpok ang ulo ng isang lalaki, at ginamit ang payong upang saktan ang isa pang lalaki. Nakapagtagumpay si Nina na makatakas, at ang mga kapitbahay ay nagtipon upang protektahan siya at paalisan ang mga gangster. Tinawagan ng kanyang ama si Nina at sinabi na kung nais niyang makita si Maria, kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang kuya. Nang marinig ang pangalang Dalton, natakot si Nina, ngunit dahil nais niyang iligtas ang kanyang anak, tumango siya. Kinuha ni Dalton ang isang singsing at sinabi na kung tatanggapin ni Nina ang kanyang alok na magpakasal, tutulungan niya ang kanyang ama na bayaran ang lahat ng utang. Noong gabi ring iyon, nagplano sina Nina at Seth kung paano iligtas ang kanilang anak. Habang magkasama, naisip nila ang kanilang nakaraan. Noong bata pa sila, magkasama silang lumaki. Nagtinginan sila at naalala ang mga masasayang sandali upang mawala ang awkward na atmosfera. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Seth na ang kanilang anak ay maganda tulad ng kanyang ina, at ang ugali ay kahawig ng kanya. Tumutol si Nina, sinabing hindi siya kahawig ni Seth dahil si Maria ay nagtitiwala sa mga taong mahal niya. Ang sinabi ni Nina ay parang patalim na tumama sa puso ni Seth na nagdulot ng sakit sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa kanilang plano upang iligtas si Maria. Ang kagandahan ni Seth ay hindi nakaligtas kay Nina, habang si Seth naman ay hindi makaalis sa kabaitan ni Nina. Sa ganitong paraan, sabay silang nakatulog. Matapos magising, abala si Seth sa pagtingin sa magandang mukha ni Nina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig para sa dalagang nasa kanyang harapan. Nang subukan niyang hawakan ang mukha ni Nina, naisip niya ang singsing sa kanyang daliri na nagpapaalala sa kanya na siya ay may pamilya na. Huminga siya ng malalim. Nagising na rin si Nina. Magkasamang nagtinginan ng dalawa, at ang paligid ay naging tahimik na tila kakaiba. Sa bahay ni Seth, humiling ang kanyang biyenan kay Jiro na dalhin si Gabriela pabalik. Masaya si Gabriela, ngunit ang kanyang mga magulang ay matigas na hindi siya pinapayagang bumalik sa bahay na iyon. Nagkunwari si Gabriela na nais niyang makipag-usap kay Jiro, dahil sa lahat ng pagod na ginawa nito upang makapunta doon. Bago umalis, nagbigay siya ng babala sa kanyang ina na huwag gumawa ng gulo. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nasabi ni Seth na si Maria ay maganda tulad ng kanyang ina, ngunit ang kanyang ugali ay nagmula sa kanya. Agad na tumugon si Nina, hindi kahawig ni Maria ang ama niya. Nagtitiwala ang batang iyon sa mga taong mahal niya. Ang sinabi ni Nina ay parang talam na tumama sa puso ni Seth na nagdulot sa kanya ng sakit.
Muling nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang plano upang iligtas ang kanilang anak. Ang banayad ngunit matatag na kagandahan ni Nina ay hindi nakaligtas kay Seth, habang si Nina naman ay nahihirapang iwasan ang taos-pusong tingin ni Seth. Ang paligid ay tahimik, tanging ang bahagyang paghinga ng dalawa ang maririnig. Sa bahay ni Seth, humiling ang kanyang biyenan kay Jiro na dalhin si Gabriela. Masaya si Gabriela sa loob, ngunit nagkunwari siyang naguguluhan. Ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagtatangkang pigilin siya na bumalik sa masamang bahay na iyon. Malumanay niyang sinabi, gusto kong makipag-usap kay Jiro dahil siya ay nagpunta rito. Bago siya sumama kay Jiro sa sasakyan, inis na tumingin siya sa kanyang ina, na tila nagbabala na huwag maging labis. Pagkaalis nila, nagsimula ng magpanggap si Gabriela. Umiiyak siya, nagrereklamo tungkol sa kanyang kapalaran dahil kay Seth na nag-iisip tungkol sa kanyang dating asawa. Bumaligtad si Jiro, na mahinahon na nagsabi, si Seth ay kasama si Nina upang iligtas si Maria, wala nang ibang dahilan. Agad na hiniling ni Gabriela na personal na dumating si Seth upang kunin siya. Tumango si Jiro, at umalis na may panghihinayang. Lumabas ang tunay na pagkatao ni Gabriela, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Sa ibang bahagi ng kwento, natagpuan ni Seth ang lugar kung saan nakatago si Maria. Nang makita siya ng kanyang anak, labis na natuwa si Maria. Nagduda ang isang tauhan nang makita ang kanilang saya, kaya't lumingon siya sa bintana ngunit walang nakitang hindi pangkaraniwan. Matalino si Maria, nagpasya siyang humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo upang malihis ang atensyon ng tauhan. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang bintana. Agad na sinagip ni Seth si Maria. Habang tumatakbo sila, aksidenteng nahulog ang ilang mga lata, na nagdulot ng malalakas na tunog, na nagpagulat sa tauhan. Agad siyang tumakbo upang tingnan, at tinanong si Maria kung ano ang ginagawa niya. Bago pa siya makapagsalita, si Seth ay umabante at sinuntok ang tauhan, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Agad na tumakas ang mag-ama. Nang makita ni Nina ang kanyang anak, siya ay labis na masaya. Nais nilang umalis, ngunit isang grupo ng mga pulis ang dumating at hamarang sa kanilang daan. Ang kanyang lolo, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nag-utos na arestuhin si Seth. Umiiyak si Maria at mahigpit na niyayakap ang kanyang ama. Sumigaw si Nina, ano ang ginagawa mo? Si Seth ay nagngangalit at sinabi kay Nina, may utang siyang €1,000,000 at nais niyang gamitin si Maria upang makabayad. Tumingin si Seth sa mata ng kanyang lolo at mariing sinabi, ibalik ang aking karapatan sa pag-aalaga kay Maria, at babayaran ko ang utang na €1,000,000. Ngunit ang ganid na matanda ay ngumisi at sumagot, €2,000,000. Dahil sa kaligtasan ng kanyang anak, napilitan si Seth na sumang-ayon. Pumunta si Nina sa ospital at humarap kay Dalton. Labis ang saya ni Dalton, na akala niya ay nagbago na ang isip ni Nina at pumayag ng magpakasal. Lumapit si Nina at tinanong si Dalton kung bakit sinabi niyang may kasintahan siya nang dumating si Seth. Tumawa si Dalton at ikinwento ang nangyari 8 taon na ang nakalipas, nang isilang ni Nina si Maria. Inayos niya ang isang tao upang alagaan si Nina, gamit ang isang recorder upang i-record ang mga salitang sinasabi ni Nina sa kanyang anak. Gumawa siya ng kwento, lumikha ng isang perpektong kasintahan. Nagulat si Nina at hindi makapaniwala na ang kanyang nakatatandang kapatid na kanyang pinagkakatiwalaan ay kayang maging ganoon kababa. Ngumisi si Dalton at sinabi, dapat mong malaman ang iyong lugar, kung nais mong tulungan ko ang iyong ama sa pagbabayad ng utang. Kinuha niya ang isang singsing mula sa drawer, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Matigas na sumagot si Nina, hindi na kailangan. Nakabayad na si Seth ng utang ng aking ama. Pagkatapos sabihin ito, lumakad siya palayo, iniwan si Dalton na nagalit at may galit na mukha. Bumalik sa kanilang boarding house, nag-ayos ng kanilang mga gamit ang dalawa, handang umuwi. Dumating si Jiro sa paliparan ng maaga upang salubungin ang tatlo. Habang inaayos ang kanilang mga bagahe sa sasakyan, hinayla ni Jiro si Seth sa isang sulok at sinabi, umalis na si Gabriela pabalik sa bahay ng kanyang ina. Sinasabi niya na hindi niya kayang tiisin na patuloy mong naiisip ang iyong dating asawa. Nais niyang ikaw mismo ang pumunta upang kunin siya.
Nang marinig ito ni Seth, napabuntong hininga na lamang siya. Sinabi niya kay Maria na pupunta siya kinabukasan upang bisitahin siya. Nawala ng pag-asa si Maria at mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ama. Habang unti-unting nawawala ang silweta ni Seth, naramdaman din ni Nina ang pangungulila. Pumunta si Seth sa bahay ni Gabriela. Nang marinig ang boses ng kanyang asawa, labis na natuwa si Gabriela, ngunit nagbigay siya ng babala sa kanyang ina na huwag magsalita ng hindi maganda. Lumabas siya, tumingin kay Seth, at mahigpit na niyakap ang kanyang dibdib, na nagtatapat, tiyak na ipapakita ko sa iyo na makakalimutan mo si Nina. Nang marinig ito, tumango si Seth. Dinala ni Jiro si Nina at Maria pabalik sa bahay. Sa daan, narinig nilang sinabi ng hipag na sa gabing iyon, opisyal na magpapakasal sina Seth at Gabriela. Parang gumuho ang mundo ni Nina. Sobrang sakit, tila parang may libu-libong talam na sumasaksak sa kanyang puso. Isinara ni Seth ang pinto ng silid ng kasal kasama si Gabriela. Pumasok si Gabriela na may ngiti sa kanyang mukha, puno ng tagumpay. Nag-alinlangan si Seth, nag-isip, at sa huli, pinili niyang pumasok. Alam ni Nina na tinanggap na ni Seth ang pagiging kasama ng ibang babae, kaya't siya ay nawawalan ng pag-asa. Pumunta siya sa kanilang lumang bahay, kung saan sila ay masayang namuhay. Dumating siya sa puno kung saan nila inukit ang kanilang mga pangako. Sa sakit na nararamdaman, ginamit ni Nina ang kanyang mga kamay upang durugin ang mga salitang inukit sa puno. Sa puntong iyon, siya ay labis na nawawala ng pag-asa, na tila hindi na niya kayang maramdaman ang sakit. Kinabukasan, nagbalik si Nina sa bahay at natagpuan si Jiro na natutulog sa harap ng kanyang silid. Nag-aalala ang kaibigan dahil sa takot na hindi makayanan ni Nina ang sakit. Nang makita ni Jiro ang mga kamay ni Nina na puno ng dugo, wala siyang sinabing anuman at agad siyang dinala sa silid, nagmamadaling ayusin ang kanyang mga sugat. Alam niyang mahirap itong tanggapin, ngunit pinayuhan pa rin si Nina na alagaan ang kanyang sarili. Sinabi ni Nina na noong nakaraang gabi, nagpasya siyang kalimutan ang lahat ng mga hindi magandang karanasan. Pumasok siya sa silid at dahan-daang pinagmamasdan si Maria na natutulog. Marahil si Maria ang tanging lunas na makakapagpagaling sa kanyang sugatang puso. Hinaplos ni Nina ang mukha ni Maria at nangako na magiging isang malakas na ina upang protektahan ang kanyang anak. Nagising si Maria at nang makita ang mga sugat sa kamay ng kanyang ina, nag-alala siya at nagtanong, "Masakit ba, inay?" Sinabi ni Nina na maliit lamang ang sugat at hindi siya mamroblema. Pinapakalma niya ang kanyang anak na huwag mag-alala para sa kanya. Nais ni Maria na gumaling agad ang kanyang ina, kaya't niyakap niya si Nina. Pagkatapos, sinabi ni Nina sa kanyang anak na iiwan siya sa kanyang ama sa loob ng ilang panahon, at pagkatapos niyang makahanap ng maayos na trabaho, tiyak na babalik siya upang kunin ito. Nauunawaan ni Maria ang sitwasyon at pumayag. Sinabi ng batang babae na maghihintay siya ng kaunti at darating ang kanyang ina upang kunin siya. Nagtanong si Nina kung ano ang nangyari. Ikinwento ni Maria ang tungkol sa mga akusasyon ni Gabriela na siya ang nagputol ng kanyang wedding dress. Alam ni Nina na ayaw ng kanyang anak na mag-alala siya, kaya't sinabi niyang wala siyang problema. Mahigpit silang nagyakapan. Samantala, habang papalabas si Seth, tinawag siya ni Gabriela. Sinabi niyang nais niyang magkaanak sila. Labis na nagulat si Seth sa narinig. Huminga si Seth ng malalim at sinabi na hindi ito ang tamang panahon para magkaroon ng anak. Sumunod si Gabriela, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi na handa siyang tanggapin ang pansamantalang hindi pagkakaroon ng anak, ngunit umaasa siyang hindi niya makakalimutan ang pangako noong nakaraang araw. Nakaramdam si Seth ng pagkakasala at nahirapang tumango, bago nagmadaling umalis. Sa kanyang isipan, labis siyang naguguluhan. Sa itaas, alam ni Maria na ayaw ng kanyang ina na makaharap si Gabriela, kaya't hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabing, "Inay, maging matatag ka. Wala tayong dapat ikatakot." Hinailan niya si Nina palabas ng silid. Magkasama silang tatlong bumaba ng hagdang bato. Nasa ibaba, ang kanyang biyenan ay nakaupo, naghihintay. Lumapit siya at nagalit kay Nina, "Bakit ngayon ka lang bumaba? Hanggang kailan ka magpapaantala?" Minsan, sinabihan pa si Nina ng kanyang biyenan, "Hindi ka ba ang nasa silid ng kasal kagabi kaya't natagalan ka?"
Ang mapanlibak na mga salita ng kanyang biyenan ay tila talam na tumama sa mahina niyang puso. Masakit, tumakbo si Nina palabas. Paglabas sa pinto, nakatagpo niya si Seth. Hinarang siya nito at binalaan na huwag dalhin ang kanyang anak. Pinilit ni Seth na umalis si Nina sa lungsod. Nagalit si Nina at itinulak ang kamay ni Seth, sinabing wala siyang karapatang makipagtalo sa kanya para sa kanilang anak. Wala na silang anumang ugnayan, kaya't hindi siya aalis mula rito. Wala siyang kailangan mula sa kanya. Pagkatapos niyang makahanap ng trabaho, tiyak na babalik siya upang kunin ang kanyang anak. Malumanay na sinabi ni Nina kay Seth, sa katapusan ng linggo, maaari kang bumisita kay Maria. Nang marinig ito ni Seth, tila gusto na niyang magalit. Ayaw niyang mawala ang kanyang anak. Sumigaw siya, si Maria ay binili ko mula sa aking lolo. Wala kang karapatan na dalhin siya. Ang mga salitang ito ni Seth ay nagdulot sa puso ni Nina ng labis na sakit. Si Maria, na nasa likod ng pinto, ay nakarinig sa sinabi ng kanyang ama at labis na nasaktan. Sa puntong ito, labis na nagsisi si Seth sa kanyang mga nasabi. Sinubukan ni Seth na ipaliwanag, naguguluhan na sinabi na ang kanyang mga salita ay dahil sa labis na emosyon. Tumingin si Nina sa mga mata ni Seth at sa sakit na sinabi, patay na ang Seth na dati. Kahit na dati kang mahirap, dahil sa pag-ibig, handa kang isakripisyo ang lahat. Ngunit ngayon, dahil sa iyong kayamanan, iniisip mong maaari mong bilhin ang lahat. Sa pagkakataong ito, nagkunwari si Maria na masaya at lumabas, niyakap si Seth at sinabing handa na siyang sumama sa kanyang ama pauwi. Talagang si Maria ay isang batang may pag-unawa, kahit na siya ay labis na nasaktan, nagpakita pa rin siya na walang masama upang matulungan ang kanyang ina na makaalis sa problema. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang ama pauwi. Nakatayo si Gabriela sa tabi ng bintana, saksi sa lahat ng nangyayari. Nakikinig siya, at muling nag-umpisang magpanggap na umiiyak ng labis upang makuha ang atensyon ng mga tao sa labas. Narinig ito ng kanyang hipag, kaya't dahan-dahan siyang lumapit sa pinto upang makinig, at natagpuan ang kanyang kapatid na babae na umiiyak sa loob ng silid. Agad siyang nagmadaling ipaalam ito sa kanyang biyenan. Pumasok ang kanyang biyenan at tinanong ang kanyang anak na babae kung naging maayos ang kanilang unang gabi. Nang makita ang pag-oo ng kanyang anak, naguluhan ang kanyang biyenan. Sinabi niya, kung naging matagumpay na, bakit ka pa umiiyak dito? Si Gabriela ay nag-aatubiling sumagot, sinabing nais niyang magkaanak, ngunit hindi pumayag si Seth. Nang marinig ito, labis na nagalit ang kanyang biyenan. Nais niyang hanapin ang kanyang anak na lalaki upang magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Gabriela. Sinabi niya na ang ganoong hakbang ay magdudulot lamang ng pagkamuhi ng kanyang asawa, kaya't humiling siyang huwag ipaalam kay Seth ang tungkol dito. Naisip ng kanyang biyena na nagdurusa ang kanyang anak na babae, kaya't nagpasya siyang dalhin ito sa pamimili upang maaliw. Pagkaalis ng kanyang ina, unti-unti nang lumabas ang tunay na masamang ugali ni Gabriela. Si Jiro ay nagpakilala kay Nina ng isang trabaho. Sa simula, ayaw ng boss na tanggapin siya, dahil natatakot siyang malaman ni Seth ang tungkol dito. Ngunit sa ilalim ng panghihikayat ni Jiro, sa wakas ay pumayag ang boss na tanggapin si Nina. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa sa isang tindahan upang mamili ng damit, at doon nila aksidenteng nakilala ang kanyang biyenan at si Gabriela. Ayaw ni Nina na makatagpo sila, kaya't nagmadali siyang umalis. Ngunit, tinawag siya ni Gabriela at sinabi na nagkaroon siya ng napakagandang gabi kasama si Seth. Idinagdag pa niya na kahit siya ay madraste ni Maria, tiyak na bibili siya ng maraming laruan at damit para sa bata. Uminit ang mukha ni Nina at sumagot, hindi kailangan ng aking anak na babae ang kahit ano mula sa iyo. Mayroon na siyang ina, maaari kang maging kapatid niya. Ang mga salita ni Nina ay nagdulot ng pagkabughaw kay Gabriela. Pagbalik niya sa bahay, nagkunwari siyang masaya sa harap ni Maria. Sinabi niyang bumili siya ng maraming magagandang damit para sa kanyang anak. Pagkatapos, dinala niya si Maria sa silid upang subukan ng mga damit. Ngunit pagpasok sa silid, agad na nagbago ang ugali ni Gabriela. Itinapon niya ang mga damit sa mukha ni Maria at pinilit itong magbihis ng mag-isa. Siyempre, hindi madaling sumunod si Maria. Binuksan ni Gabriela ang aparador at itinapon ang lahat ng damit na binili ni Nina para sa kanyang anak.
Pinaalalahanan pa niya si Maria na puputulan niya ang mga damit nito sa maliliit na piraso at ituturo na siya ang nagputol. Ang malupit na kilos ni Gabriela ay nagdulot ng takot kay Maria. Lahat ng mga damit ay galing sa kanyang ina, kaya't napilitan siyang sumunod sa utos ng kanyang madrasta. Labis na natuwa si Gabriela sa tagumpay ng kanyang plano. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang bantang si Maria, kung darating ang iyong ama upang matulog dito, kailangan mong paalisan siya. Umiiyak si Maria habang yakap ang mga damit na binili ng kanyang ina. Noong gabi, umuwi si Seth at nakita si Gabriela na nakasuot ng nakakaakit na nightgown, naghihintay sa pintuan ng kanilang silid. Walang magawa si Seth kundi sabihin sa kanyang asawa na umakyat na sa kanilang silid, na nagdulot kay Gabriela ng pagkabigo. Pumasok si Seth sa silid ni Maria upang matulog kasama ang kanyang anak, ngunit naalala ni Maria ang banta ni Gabriela, kaya't agad niyang sinabi na nais niyang matulog ng mag-isa. Sa puntong ito, hindi alam ni Seth ang dapat gawin. Nagbigay siya ng halik sa kanyang anak bilang pamamaalam, bago siya umalis. Lumabas si Seth at tumingin sa kanyang silid, ngunit agad siyang umakyat sa silid aklatan upang matulog. Nakita ni Gabriela na mas pinili ng kanyang asawa na matulog sa silid aklatan kaysa sa tabi niya, kaya't siya ay nagalit. Kinabukasan, nang pumasok si Seth sa opisina, labis siyang nagulat sa pagdating ni Nina. Matapos ihatid si Maria sa kanyang silid, lumabas si Seth. Tinawag niya si Jiro at walang salitang inatake ito. Alam ni Jiro na labis na nagdusa si Nina dahil kay Seth, kaya't hindi siya nagpatinag at nakipagbalikan. Ang kanilang pagkakaibigan na itinaguyod sa loob ng maraming taon ay naglaho dahil sa isang babae. Sa gitna ng galit, ibinuhos ni Jiro ang kanyang saloobin at ikinwento kay Seth ang lahat ng pinagdaanan ni Nina sa nakaraang 9 na taon, kasama na ang mga akusasyon at pagkakakulong niya sa isang mental na ospital. Sakit ang naramdaman ni Seth at sinisi si Jiro kung bakit siya naniwala sa mga tao sa labas at hindi sa kanya. Sa matinding pagdaramdam, sumagot si Jiro, dahil mahal ko si Nina. Ano man ang sabihin niya, ako'y maniniwala at poprotektahan siya. Nawala sa katinoan si Seth. Galit na galit siya kay Jiro at sa nakapanghihilakbot na katotohanan. Ipinahayag niya ang pagputol ng kanilang ugnayan, ayaw nang makita ang mukha ng taong naglakas loob na umibig sa kanyang asawa. Nang malaman ito ni Nina, agad siyang pumunta kay Jiro at hinikayat siyang makipagkasundo kay Seth. Ngunit tumanggi si Jiro, sinabing kailangan niya ng panahon upang mag-isip. Nag-aalala si Nina at nagmadaling pumunta sa bukirin upang makipag-usap kay Seth, ngunit isinara nito ang pinto sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay naglalaman pa rin ng pagmamahal, ngunit ang kanilang pagmamalaki at sakit ay naghadlang sa kanilang paglapit sa isa't isa. Ang dalawang lalaking dati magkaibigan ay ngayon naging magkalaban. Nag-imbita sila ng abogado at naghanda para sa paghahati ng kanilang mga ari-arian. Ngunit nang balikan nila ang mga araw ng hirap at magagandang alaala, napagtanto nilang hindi kayang bilhin ng pera ang pagkakaibigan. Agad natapos ang pulong, walang naganap na pagtatalo. Naglakad si Seth sa kalye, nag-iisa at naliligaw. Tanging nang makita niya si Maria na masayang naglalaro, doon siya nakatagpo ng kaunting kapayapaan sa kanyang puso. Pagbalik sa bahay, tinipon ni Seth ang buong pamilya. Inanunsyo niyang ibibigay niya ang pantalan kay Jiro, at itatago lamang ang bukirin ng olibo. Ang desisyong ito ay humarap sa matinding pagtutol mula sa kanyang ina at nakababatang kapatid, na tanging pera at kapangyarihan lamang ang iniisip. Tanging ang kanyang hipag at ikatlong kapatid na babae ang sumuporta sa kanyang mga desisyon. Sa tabi ng ilog, nagmuni-muni si Jiro habang pinagmamasdan ang mabilis na agos ng tubig. Lumapit si Nina sa kanya at nagbigay ng kaliwan. Biglang nagmungkahi si Jiro na ipasa kay Nina ang pamamahala ng kumpanya. Ayaw niyang makita si Nina na nahihirapang kumita ng kabuhayan, nais niyang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Tumuloy si Nina sa pagtanggi, ngunit sa matinding determinasyon ni Jiro, napilitan siyang tanggapin. Binubuli niya si Jiro na tawagin siyang boss, umaasang mapapasaya ito. Ngumiti si Jiro, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng pag-aalala. Pwede ko bang tawagin kang gwapong boss? Tanong ni Nina na may kalokohan, na nagpasimula kay Jiro na tumawa ng malakas.
Samantala, ang hipag ay pumunta kay Gabriela at nagbabala sa kanya na huwag maging malupit kay Maria. Si Gabriela, na may peking ngiti, ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ngunit nahayag ng kanyang hipag ang kanyang tunay na pagkatao. Kung kayang iwan ni Seth ang kanyang kaibigan para kay Nina, mas mabuti pang makinig ka na lang, kung ayaw mong itaboy palabas ng bahay na ito, malamig na banta ng kanyang hipag. Nang bumaba ang gabi, nagpunta si Nina kay Seth, inanyayahan siyang dumalo sa isang salo-salo upang makipagkasundo kay Jiro. Ngunit sa isip ni Seth, ang mga salita ni Jiro ay patuloy na umuugong. Hindi niya kayang harapin ang isang taong umibig sa kanyang asawa. Si Nina, na walang kaalaman sa damdamin ni Jiro, ay inisip na si Seth ay isang duwag na hindi kayang harapin ang mga pagsubok. Umalis siya na may pagkadismaya, iniwan si Seth na may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa bahay ng kanyang lolo, sinamantala ni Dalton ang pagkakataong ito, nag-imbento ng mga kasinungalingan at nagpasiklab ng galit kay Seth. Si Maria, nag-aalala para sa kanyang ama, ay nagplano ng isang matapang na hakbang. Lihim niyang kinuha ang lahat ng kanyang mga damit at dinala ito sa silid ni Gabriela, at sinabi, "Madrasta, gusto kong matulog kasama si Daddy. Ano man ang gusto mong gawin sa aking mga damit, ayos lang." Si Gabriela, na nagulat at natuwa, ay pumayag. Umupo si Maria sa harap ng silid ni Seth, naghihintay sa kanya. Si Seth, na naantig sa pagmamahal ng kanyang anak, ay niyakap siya at dinala sa silid. Habang tinitingnan ng inosenteng mukha ni Maria, nawawala ang lahat ng kanyang mga pag-aalala. Kinabukasan, nagpunta si Nina kay Jiro at sinabi niyang nakipag-usap siya kay Seth, ngunit hindi niya binanggit ang damdamin nito. Nais lamang niyang ayusin ang pagkakaibigan ng dalawa. Dahil kay Nina, nangako si Jiro na gagawin ang lahat. Humiling si Nina sa kapatid ni Jiro na tulungan siyang ayusin ang isang pagpupulong kasama ang kanyang hipag. Ipinahayag ni Nina ang kanyang pagnanais na humingi ng tulong kay Maria upang makipagkasundo sina Seth at Jiro. Ang kanyang hipag, na palaging hindi kontento kay Gabriela, ay masayang pumayag. Sa hapagkainan, komendat ang hipag kay Maria. Ang batang babae, na may kalokohan, ay aksidenteng nabanggit ang pangalan ng kanyang hipag, na nagdulot ng nakakatawang sitwasyon. Si Seth, na naantig sa nakakatawang pagkakamali ng kanyang anak, ay pumayag na dalhin si Maria upang bisitahin ang kanyang ina. Noong gabi, nagpunta si Nina sa bukirin upang makipagkita kay Maria. Si Gabriela, na lihim na nagmamasid, ay nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Sinabi ni Nina kay Seth na kung makikipagkasundo siya kay Jiro, tatanggapin niyang manirahan sa isang bahay na kanyang aayusin at hindi makikipag-ugnayan sa sinuman, basta't makikita niya si Maria ng madalas. Nang marinig ito ni Gabriela, siya ay nagngangalit sa galit. Matapos marinig ang sinabi ni Nina, naguluhan si Seth. Ngunit pumayag pa rin siya sa kahilingan nito. Si Gabriela, na nakinig sa pag-uusap, ay labis na nagalit. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid at humiling na tulungan siyang gumanti kay Nina. Kinabukasan, nagpunta si Nina sa isang restaurant at biglang nakatagpo ng kanyang lolo. Tinatanong niya ito kung bakit siya biglang bumalik sa bansa. Ang lalaki, na walang kahihiyan, ay nagsabing siya ay namimiss ang kanyang anak na babae at nais siyang bisitahin. Hindi naniwala si Nina. Ang lalaking ito, noong siya ay ginahasa ni Dalton, ay hindi man lang naglakas loob na ipagtanggol siya. "Bakit ka nandito?" tanong niya nang may galit. Ipinakita ng kanyang lolo ang kanyang tunay na pagkatao, "Nandito ako upang gumanti. Nagbetray si Seth sa akin, at ipapabayad ko siya." Nalaman na lamang na lihim niyang kinuha ang lahat ng mahahalagang dokumento ng negosyo ni Seth at iniulat ito sa mga awtoridad. Nagkunwari pa siyang kawawa, sinabing siya ay tinanggal sa trabaho kaya't kailangan niyang lumapit kay Nina. Naniniwala si Nina sa kanyang ama at nag-alala. Sinabi niyang dapat siyang tumira sa hotel ni Seth upang mas madaling masubaybayan. Kinabukasan, ipinahayag ni Nina kay Jiro na pumayag si Seth na makipagkasundo. Natuwa si Jiro at tinanong kung ano ang ginawa niya upang makumbinsi ang matigas na kaibigang iyon. Napilitan si Nina na magsinungaling, sinabing napagtanto na ni Seth ang kanyang pagkakamali. Nagduda si Jiro, dahil alam niya ang ugali ni Seth.
Sa huli, napilitan si Nina na aminin, gagawin ko, magpapanggap akong maninirahan sa apartment ni Seth sa loob ng ilang panahon. Kapag nagkasundo na kayong dalawa, dadalhin ko si Maria sa malayo. Nang marinig ito, si Jiro ay naguluhan at nagpakita ng lungkot sa kanyang mga mata. Umalis ka ba? Tumango si Nina, ayaw kong magdulot ng karagdagang problema sa sinuman. Nagkita sina Seth at Jiro sa kumpanya at dumalo sa isang maliit na salo-salo. Nagkasundo silang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan, ngunit mula ngayon, hindi na sila makikipag-ugnayan sa isa't isa at hindi na magiging magkapatid. Ang pagpupulong ay naging awkward, walang nag-usap. Si Nina, na may kaba sa kanyang puso, ay nagpasya na subaybayan ang kanyang lolo. Natuklasan niyang lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Dalton, nagbabalak na saktan si Seth. Agad siyang tumawag kay Jiro, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay. Walang ibang paraan, nagpasya si Nina na personal na hanapin si Jiro. Ngunit paglabas niya ng hotel, napansin niyang na-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Isang taxi ang huminto at nag-anyaya sa kanya. Hindi alam ni Nina na ang sasakyang ito ay inayos ng kapatid ni Gabriela. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Nina na may mali. Biglang huminto ang sasakyan, at isang grupo ng mga tao ang nagmadaling lumapit at hinayla siya palabas. Si Nina ay sumigaw at lumaban. Nagpanik ang mga tao at agad na pinigilan ang kanyang bibig. Sa gitna ng panganib, sinubukan ni Nina na kalmeyan ang sarili. Gumamit siya ng lakas at tinamaan ang isang tao sa kanyang maselang bahagi, at mabilis na pumasok sa sasakyan, isinara ang pinto, at pinabilis ang takbo. Si Seth at Jiro, habang nag-uusap ng awkward sa salo-salo, ay hindi alam na si Nina ay nasa panganib. Si Nina, na puno ng sugat, ay nahirapang pumasok sa salo-salo, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Agad na tumakbo si Seth at Jiro upang tulungan siya. Humihingal si Nina, Seth, umalis ka dito. May nangyayari. Bago siya natapos, umabot ang tunog ng sirena ng pulis. Napalibutan ng mga pulis ang buong lugar. Isang hepe ng pulis ang lumapit at mariing sinabi, may utos kami na arestuhin si Seth at Jiro dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno noong 9 na taon na ang nakalipas. Nagtinginan sina Seth at Jiro, nagulat. Napagtanto nilang ito ay isang bitag. Hindi naniwala si Nina na ginawa ito ni Seth at Jiro. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Seth, hindi mo ito ginawa, di ba? Tahimik si Seth, hindi makaharap sa tiwala ng mga mata ni Nina. Hindi rin alam ni Jiro kung paano ipapaliwanag. Sa wakas, nagsalita si Seth, wala akong kasalanan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Nina ang kanyang kamay, naniniwala ako sa iyo. Ang mga salitang ito ni Nina ay nagdulot ng pagkabigla kay Seth. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala ni Nina sa kanya. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulis at nisil ang bahay ni Seth. Ang kanyang biyenan, na hindi nakatiis sa pagkabigla, ay nahimatay sa lugar. Si Nina, sa kabila ng mga sugat sa kanyang katawan, ay nagmadaling pumunta sa kumpanya. Ipinagsapalaran niya ang panganib at kinuha ang lahat ng cash, umaasang makakatulong ito kay Seth. Matapos ang lahat, dinala siya ng kapatid ni Jiro pauwi upang magpahinga. Habang nakaupo sa sofa, bumalik ang mga nakakatakot na alaala ng gabing ginahasa siya ni Dalton, na nagdulot ng labis na sakit kay Nina. May narinig na katok sa labas. Nang buksan ni Nina ang pinto, nagulat siya nang makita ang buong pamilya ni Seth na nakatayo sa kanyang harapan. Dahil sa pagkakasil ng kanilang bahay, wala na silang ibang mapuntahan kundi ang magtago sa bahay ni Jiro. Pagpasok sa bahay, agad na ibinuhos ng kanyang biyenan ang galit kay Nina. Hiningi pa niyang paalisin si Nina sa bahay. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang kapatid ni Jiro at hamarang sa harapan ni Nina. Walang sino man ang dapat humawak sa kanya. Si Nina ay nagbuwis ng panganib upang ipaalam kay Seth ang mga nangyari, at hindi nag-atubiling kumuha ng pera para sa lahat. Ngayon, halos nagiging biktima siya ng mga masasamang tao. Kung hindi kayo marunong magpasalamat, bakit kailangan pa ninyong paalisin siya? Nang marinig ang tungkol sa halos pag-atake kay Nina, nagulat ang kanyang biyenan. Napagtanto niyang nakipag-ugnayan siya kay Dalton upang turuan si Nina ng leksyon.
Ang tanging layunin niya ay ang ilayo si Nina mula sa kanilang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ni Dalton ang isang bagay na labag sa kanyang konsensya. Matapos malaman ang nakakatakot na katotohanan, nagpa siya ang ina ni Jiro na hayaan si Nina na manatili. Kinabukasan, pumasok siya sa silid ni Nina at nakita ang mga pasa sa kanyang maputlang mukha, na nagdulot sa kanya ng matinding pagsisisi. Pinuntahan niya si Dalton, at nang walang salitang sinabi, sinampal siya ng napakalakas. Sumigaw ang ina ni Seth, sobrang bastos. Humingi lang ako sa iyo na takutin si Nina, hindi upang gawin mong masama siya. Nagngangalit siya, kung lumabas ang balitang ito, hindi kita patatawarin. Sa istasyon ng pulis, si Jiro ay pinakawalan sa piyansa. Nagulat siya nang makita si Dalton na naroroon din. Umuwi si Seth, at agad na tumakbo si Gabriela upang yakapin siya, tila isang hamon para kay Nina. Malamig na itinulak siya ni Seth, ang kanyang mga mata ay kasing talam ng kutsilyo. Ikaw, ang nag-utos kay kuya na kidnapin si Nina. Naging mapatla si Gabriela at nag-aalangan na tumanggi. Hindi rin nakaligtas ang kanyang biyenan sa pagkabigla. Sumigaw si Seth, kung gagambalain mo si Nina, umalis ka sa bahay na ito agad-agad. Nalaman ni Seth na nahuli na niya ang mga masasamang tao. Nagpadala siya ng mga larawan kay Nina upang makilala ang mga ito. Matapos niyang makumpirma na sila ang mga salarin, inutusan niya si Jiro na kausapin ang mga ito ng maayos. Sa kanilang pagdurusa, inamin nila na si Dalton ang utak ng lahat. Sa daan papunta sa bahay ni Maria, nag-aalala si Nina, Seth, may paraan ba upang itago ang mga pasa na ito? Ayaw kong makita ako ng bata na ganito. Huminto si Seth sa sasakyan, tumingin ng malalim sa mga mata ni Nina, at parang sinaksak ang kanyang puso sa mga sugat sa kanyang mukha. Tahimik siyang kumuha ng isang silk na panyo mula sa sasakyan at maingat na ibinuhol ito sa leeg ni Nina upang itago ang mga pasa. Dumating sila sa maliit na bahay, kung saan masayang naglalaro si Maria kasama ang bunsong kapatid ni Seth. Habang pinagmamasdan ng masayang tanawin, bumalik ang mga alaala ng mga masayang araw, na nagdulot ng pangungulila sa kanilang dalawa. Bumaba si Seth mula sa sasakyan at niyakap si Maria. Tumingin ang bata sa kanyang namumugto na mga mata, at masiglang nagreklamo, Tatay, matanda ka na, huwag kang umiyak. Hayaan mong panasan ko ang mga luha mo. Ginamit ni Maria ang kanyang maliliit na kamay upang panasan ang mga luha sa pisngi ni Seth. Dinala niya si Maria sa loob ng bahay at niyakap ito, Maria, maaaring kailanganin kong pumasok sa kulungan. Nang marinig ito, nagulat si Maria at niyakap ng mahigpit si Seth, na may tinig na nanginginig, kung papasok ka, sobrang mamimiss kita. Pero nangangako ako, magiging mabait ako at maghihintay sa iyong pagbabalik. Sa sandaling iyon, labis na naantig si Seth. Niyakap ng mag-ama ang isa't isa ng mahigpit, pinahalagahan ang bawat huling sandali na magkasama. Matapos nito, dinala ni Seth si Nina at Maria pauwi. Hinayla ni Maria ang kamay ng kanyang ama, Tatay, gusto kong matulog kasama ka. Ngumiti si Seth at inakay ang bata pataas. Bago umalis, lumingon siya kay Nina, magandang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong damdamin, may pag-aalala at distansya. Ayaw niyang bigyan si Nina ng pagkakataong makipag-usap kay Jiro ng pribado. Si Jiro, na saksi sa eksenang ito, ay hindi na lang nakangiti. Ang pagmamay-ari ni Seth, kahit nahuli na, ay hindi nagbago. Habang naghahanda ng pumasok sa silid, biglang hinayla ni Maria ang kamay ni Nina, Nanay, gusto kong matulog kasama ang lola at lolo. Ang maikling sandali ng kasiyahan na iyon ay palaging pinahahalagahan. Bumalik si Nina sa kanyang silid, ang mga naglalaban-labang isip ay nagdulot sa kanya ng insomnia. Ang mga alaala ng gabing ginahasa siya ni Dalton ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kumatok si Jiro sa pinto, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Tumingin siya kay Nina, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, nag-usap sila tungkol sa maraming bagay. Biglang naisip ni Nina ang tungkol sa pulang laso na ginamit noon. Si Seth mismo ang nagbigkis ng pulang laso, simbolo ng kadalisayan, sa kanyang wedding dress. Ngunit sa pagkakataong iyon, inisip ni Nina na ang laso ay simbolo ng pag-ibig, kaya't pumayag siyang magpakasal.
Dahil dito, nang malaman ni Seth na hindi na siya birhen, nakaramdam siya ng panlilinlang. Pinayuhan ni Jiro si Nina na ipaliwanag kay Seth ang tungkol sa pulang laso. Kung hindi, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Nag-alinlangan si Nina, hindi alam kung dapat ba niyang ipahayag ang katotohanan. Kinabukasan, tinawag si Seth at Jiro sa istasyon ng pulis. Paglabas nila ng pinto, nakita nila si Nina na naghihintay. Naunawaan ni Jiro ang sitwasyon, kaya't tahimik siyang umalis upang bigyan ng espasyo ang dalawa. Tumingin si Seth kay Nina, ang kanyang boses ay malungkot, ingatan mo si Maria ng mabuti. Lumiko siya at naghandang umalis. Kumuha ng lakas ng loob si Nina at tinawag siya, Seth, tungkol sa pulang laso. Tumigil si Seth at nakinig. Huminga ng malalim si Nina, noong mga panahong iyon, pumayag akong ipabigkis mo ang pulang laso sa aking wedding dress, dahil inisip ko na ito ang nag-uugnay sa ating pag-ibig. Tumingin siya ng tuwid sa mga mata ni Seth, naniniwala ako sa iyo, naniniwala akong inosente ka. Nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Nina, nakaramdam ng hiya si Seth. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan at sakit, makakapagtiwala pa rin si Nina sa kanya. Nanghihinayang na sinabi ni Seth, ako, nagkamali. Nagtawanan si Nina ng may sakit, noong mga panahong iyon, inosente ako, ngunit walang naniwala sa akin. Ngayon, ikaw ang may kasalanan, ngunit patuloy pa rin akong nagtitiwala sa iyo ng walang kondisyon. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Maria at niyakap si Seth, tatay, bakit ka umalis ng walang palem? Niyakap ng mag-ama ang isa't isa, at umagos ang mga luha. Dumating na ang araw ng paghihiwalay. Habang unti-unting nawawala ang anino ni Seth sa likod ng pinto, bumuhos ang kalungkutan sa puso ni Nina at Maria. Sa ibang lugar, dumating si Dalton sa bahay ni Seth. Isang babae ang lumabas at niyakap siya. Siya ay, ang kapatid ni Jiro. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal, na hindi alam na niloko siya ni Dalton sa loob ng maraming taon. Wala siyang kaalaman na ang lalaking nasa harapan niya ay isang demonyo na nakasuot ng anyong tao. Siya ang nagbigay ng impormasyon kay Dalton tungkol sa pag-aangkin ni Seth sa ari-arian ng gobyerno, at siya rin ang nag-udyok kay Dalton na i-report ito sa pulis. Nalaman na bago namatay, iniwan ng lolo ni Jiro ang kanyang huling habilin, na humingi sa ama ni Jiro na ibalik ang mga ari-arian na naangkin mula sa pamilya ni Seth. Ang ama ni Jiro, na sikim at makasarili, ay hindi pinansin ang habilin ng kanyang ama. Sa isang pagtatalo kasama ang kanyang ama, aksidenteng narinig ni Jiro ang kwentong ito. Matigas ang kanyang desisyon na ipabalik ang mga ari-arian sa pamilya ni Seth. Ang matinding pagtatalo ay umabot sa kaalaman ng kapatid ni Jiro, na palaging nagnanais ng kapangyarihan at katayuan. Ginamit niya si Dalton, nag-report sa pulis, at inakusahan si Seth, na may layuning angkinin ang buong ari-arian ng pamilya ni Seth. Nang marinig ni Nina ang nakakatakot na katotohanan, labis siyang nasaktan. Hindi niya akalain na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay kayang maging ganito katigas ang puso. Nang makita niyang malungkot si Maria dahil sa sitwasyon ni Seth, nakaramdam si Nina ng kawalang kapangyarihan. Hindi niya alam kung paano mapapawi ang sakit sa puso ng kanyang anak. Biglang pumatok ng malakas. Ang ina ni Seth ay nasa harapan ng pinto, sumisigaw at nagmumura. Ayaw ni Nina na maapektuhan ang damdamin ni Maria, kaya't hinayla niya ang babae palabas. Tinawag ng ina ni Seth si Nina kung bakit umalis si Seth nang walang paalam sa kanya at kay Gabriela. Sumagot si Nina, kung saan man pumunta ang anak mo, hindi niya kailangang ipaalam sa iyo, wala itong kinalaman sa akin. Galit na nagtaas ng kamay ang biyenan, handang sampelan si Nina, ngunit naharang ito ni Jiro. Ikinwento niya sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa pag-aangkin ng ari-arian ng pamilya ni Seth ng lolo ni Jiro. Nabulabog ang ina ni Seth, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hinayla niya si ina ni Jiro sa isang sulok at tinanong. Ang ina ni Jiro, na nahihiya at nagsisisi, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Galit na nagpa siya ang ina ni Seth na putulin ang ugnayan sa pamilya ni Jiro. Bago umalis, nilapitan ng biyenan si Nina at hiningi ang pag-aalaga kay Maria. Nasa kulungan na si Seth. Ako ang magiging tagapag-alaga ng aking apo.
Nang marinig ito, tumawa si Nina. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan na sumama ang anak ko sa'yo. Isinara niya ang pinto, hindi alintana ang sigaw at pagkatok ng kanyang biyenan sa labas. Walang magawa ang ina ni Seth kundi umalis na nag-iisa. Ang buong pamilya ni Seth, mula sa tuktok ng kanilang kapangyarihan, ay naging mga palaboy na walang matutuluyan. Sa ibang lugar, nagrereklamo si Gabriela, nagagalit. Ang kanyang biyenan, na nag-aalala para sa kanyang manugang, ay nagbigay ng kal-iwan, huwag mag-alala. Babalik din si Seth sa'yo? Ngunit nag-angat ng kilay si Gabriela, kung hindi nangyari ito, marahil ay namumuhay na ako sa marangyang buhay. Sa katunayan, sa kanyang puso, tanging pera at katayuan lamang ang mahalaga. Narinig ni Dalton ang mga plano ni Gabriela. Lumapit siya, may ngiting mapanlinlang. Tutulungan kita na makamit ang gusto mo. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, biglang naisip ng biyenan ang mga salitang sinabi ni Jiro bago siya umalis. Sinabi niya na kung may mangyaring masama, dapat ay hanapin si Nina. Pumunta ang biyenan kay Nina at sinabi na siya ay labis na naguguluhan dahil siya ang nagpadala ng mga tao upang saktan si Nina. Nang marinig ito ni Nina, labis siyang nagulat at natakot, iniisip na malapit na ang kanyang katapusan. Sa galit, pumunta si Seth sa isang tao sa ilalim ng lupa. Tumingin ang lalaki kay Seth at nang makita ang larawan sa kanyang kamay, nagulat siya. Ang pamilyar na mukha ay si Nina. Bago siya nakulong, si Nina ang kanyang kasintahan at nagplano pa silang magpakasal. Sumiklab ang selos sa puso ng lalaki. Nasaan ang salarin na si Dalton? Tanong ni Seth na may galit. Ang lalaki ay nagngangalit, ipapakita ko sa iyo. Huwag mong galawin ang aking babae. Di nagtagal, si Jiro at ang kapatid ni Seth ay pumunta sa tahanan ni Dalton. Kumatok ang kapatid ni Seth at nagulat si Dalton na tumakas sa bintana. Mabilis na nahuli siya ni Jiro. Pagpasok sa bahay, ang kapatid ni Seth ay sumugod at sinuntok si Dalton. Nakaligtas siya, ngunit sa kanyang harapan, naghihintay ang mga pulis. Samantala, ang hipag ni Seth ay nakipag-usap kay Gabriela. Ipinakita niya ang isang kwintas, ito ba ang kwintas na ginamit mo upang bilhin ang kapatid ko at utusan siyang saktan si Nina? Nanginginig si Gabriela, sinubukan niyang tumanggi, ngunit pinigilan siya ng hipag, huwag ka nang magpanggap. Alam ko ang tunay mong mukha. Nangako siya na ilalantad si Gabriela sa harap ni Seth. Dinala si Dalton sa kulungan. Nang makita si Seth, siya ay namutla at lumuhad na humihingi ng tawad. Malamig na tinanong ni Seth, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nanginginig na sumagot si Dalton, si Ginang Seth. Siya ang nag-utos sa akin na turuan si Nina ng leksyon. Nagulat si Seth, hindi siya makapaniwala na ang kanyang ina ay kayang maging ganito kalupit. Matapos makausap ang kapatid ni Jiro, nalaman ni Dalton na si Nina ay nasa bahay nito. May ngiting mapanlinlang, sinabi niya, bisitahin ko ang iyong kapatid. Matagal na kaming hindi nagkikita, tiyak na namimiss niya ako. Ang kapatid ni Jiro, na bulag sa katotohanan, ay masayang tumango. Wala siyang kaalaman na ang lalaking kanyang minamahal ay ang taong nagdala sa kanyang kapatid sa kulungan. Pumasok sila sa bahay, sinabi ni Dalton na nais niyang bigyan si Nina ng sorpresa, na nagpa-excite sa kapatid ni Jiro. Sa ibang bahagi, naglalaro si Nina kasama si Maria nang biglang dumating si Dalton. Natakot si Nina, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Si Maria, na naramdaman ang takot ng kanyang ina, ay nanginginig at kumapit sa likod ni Nina. Agad na dinala ni Nina si Maria sa banyo at isinara ang pinto. Umiiyak ang bata, nanay, natatakot ako. Mahigpit na niyayakap ni Nina ang kanyang anak at pinapadulas ang buhok nito, huwag kang matakot, Maria. Nandito ang nanay. Tumayo siya at naghanap ng armas. Napansin niya ang gunting na nasa lababo. Mahigpit na hawak ang gunting, huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Nakatayo si Dalton, nakasandal sa pader, may ngiting mapanlinlang. Mahal, bakit ka nagtatanong? Nandito ako para dalhin ka pa uwi. Magpapakasal tayo at mamumuhay ng masaya. Sumigaw si Nina, umalis ka dito. Kung hindi, papatayin kita. Tumawa si Dalton, ano sa tingin mo ang magagawa mo sa akin? Mahal kita, Nina.
Mahigit 10 taon na akong nagmamahal sa'yo. Sino mang magtatangkang lumapit sa iyo ay ipapasok ko sa kulungan. Nanggigigil si Nina, kung gagawin mong masama ang mga tao sa paligid ko, handa akong makipagsapalaran sa iyo. Walang takot si Dalton. Alam niya ang kahinaan ng bawat isa, ang ama ay isang sugarol, si Seth ay nag-aalinlangan at madaling matrigger, at si Nina, masyadong nag-aalala para sa kanyang mga mahal sa buhay. May ngiting mapanlinlang, sinabi niya, kung hindi ka magpapakasal sa akin, isa-isa silang magbabayad. Nawala ang mga salita kay Nina, ang kanyang kamay na mahigpit na hawak ang gunting ay nanginginig. Ano ang dapat niyang gawin? Paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa demonyong ito na nagkukubli sa anyong tao? Agad siyang tumakbo pabalik sa banyo, niyayakap si Maria na nanginginig. Patawad, anak, patawad. Nagbasa si Nina ng isang kwento sa kanyang anak, sinusubukang alisin ang takot sa puso nito. Ngunit si Maria ay patuloy na humahawak sa kanyang ina, natatakot pa rin ako, nanay. May kumatok sa pinto. Nagtakbuhan si Maria at nagtago sa likod ng kanyang ina. Sino yan, nanay? Tahimik na sinabi ni Nina, ayos lang, Maria. Siguro ay si Tita Jiro. Huminga ng malalim si Nina at binuksan ang pinto. Nakatayo ang kapatid ni Jiro sa kanyang harapan, may ngiting pilit. Kumusta, Nina? Gusto ka sanang makausap ni Dalton. Nagulat si Nina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tita, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Iwasan ng kapatid ni Jiro ang mga mata ni Nina, kami, sobrang mahal namin ang isa't isa. Nais lang niyang mabuti para sa iyo. Nanghihinayang si Nina, wala siyang magawa kundi ang ipakita ang tunay na pagkatao ni Dalton. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Humagulgol si Jiro, huwag ka nang magsalita. Hindi alam ni Jiro ang tungkol dito, at ayaw kong malaman niya. Nagtataka si Nina. Paano siya makakapagtiwala sa isang tao tulad ni Dalton? Bingi ka na, ginagamit ka niya. Umiling ang kapatid ni Jiro, mahal ko siya, Nina. Naniniwala ako sa kanya. Alam ni Nina na wala ng silbi ang kanyang mga salita. Ang pag-ibig ay nakabulag sa isip ng babaeng ito. Wala nang ibang magawa si Nina kundi ang bumalik sa loob ng bahay at yakapin ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta si Nina kay Dalton. Pagpasok niya sa bahay, hinawakan niya ang kwelyo nito at sumigaw, lumayo ka sa buhay ko. Tumakbo ang kanyang lolo upang pigilan siya, Nina, anong ginagawa mo? Kumalma ka. Tumingin si Nina ng tuwid sa mga mata ng kanyang lolo, ang boses ay puno ng hinanakit, ikaw ang nagbigay daan sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong sina Seth at Jiro. Tumawa si Dalton, at ano ngayon? Nakamit ko na ang gusto ko. Tumingin si Nina sa kanyang lolo, alam mo bang ginagamit ka lang niya? Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Nina. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Dalton. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hayaan mo akong mag-isa, inalis ni Nina ang kamay niya, sasabihin ko ang lahat kay Tita Jiro. Kailangan niyang malaman ang tunay na pagkatao mo. Nanginginig si Dalton, gagawin mo ba yon? Gagawin ko, nakataas ang ulo ni Nina, mula ngayon, tatayo akong matatag at ibabalik ang aking buhay. Pumunta si Nina sa kapatid ni Jiro. Sa simula, maingat siyang nagtanong, sinabing nais niyang humingi ng payo sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumipat sa pangunahing paksa, ikinwento ang kanyang karanasan noon, kung paano siya ginahasa ni Dalton. Nang handa na siyang banggitin ang pangalan ni Dalton, biglang narinig nila ang sigaw ni Maria mula sa ibaba. Nagtakbuhan silang dalawa pababa at nakita nilang nakalaya na sina Seth at Jiro. Nagtinginan sila, masaya, handang yakapin ang isa't isa, ngunit bigla silang huminto, napagtanto na may mali. Tinanong ni Nina si Seth, bakit ka nakalaya ng mas maaga? Nagmamadali si Seth, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Jiro ay huminga ng malalim at nag-explain, matapos matanggap ang pera, agad itong inilagay sa account ni Dalton. Dahil dito, naipaliwanag kami. Nang makita si Jiro na nakalaya, nakahinga ng maluwag si Nina. Ngumiti siya ng maliwanag kay Jiro. Si Seth, nang makita ang eksenang iyon, muling sumiklab ang selos sa kanyang puso. Hinailan ng kapatid ni Jiro ang kanyang kapatid sa isang sulok at nagbabala, Jiro,
kontrolin mo ang sarili mo. Huwag makipag-away kay Seth. Pagkatapos nito, niyakap ng kapatid si Jiro, masayang nagtanong, bakit ka nakalaya? Ano ang nangyari? Ipinaliwanag ni Jiro na lahat ito ay plano ni Seth. Inilagay nila ang lahat ng kasalanan kay Dalton. Nang marinig ito ng kapatid, namutla siya. Naunawaan niya na siya ay ginamit ni Dalton. Agad siyang umalis at tinawagan si Dalton, ngunit hindi siya sumagot. Matagal nang hindi nagkikita sina Seth at Maria, kaya't nagyakapan sila ng mahigpit. Nakita ni Nina ang eksenang iyon at sa kanyang puso ay sumiklab ang isang kalungkutan. Nang makita ito, hinayla ni Jiro si Seth sa isang tabi at nag-usap ng tahimik. Tumingin si Seth kay Jiro, pagkatapos ay kay Nina, na may kaunting inis sa kanyang mga mata. Napansin ni Jiro na nagagalit si Seth. Napilitan siyang umiti at umalis, upang bigyan ng espasyo sina Seth at Nina. Naglakad sila ni Seth sa hardin. Pareho silang nahihiya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Nag-alala si Seth at nagtanong, yung sugat sa mukha mo, okay na ba? Nag-atubili siya, naalala mo ba ang pangako mo noong nakaraang araw? Tumango si Nina, naalala ko. Kung magkaayos kayo ni Jiro, lilipat ako sa bahay na inihanda mo. Nang marinig iyon, medyo natuwa si Seth, ngunit hindi may kaila ang kanyang pag-aalala. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Nina. Pagdating ng gabi, nakauwi na ang pamilya ni Seth. Nang buksan ng kanyang biyena ng ilaw sa sala, nakita niyang nakaupo si Seth at naghihintay. Tumakbo siya upang yakapin ang kanyang anak, ngunit umiwas si Seth. Hindi pa siya handang magpatawad sa mga pagkakamali ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang ina, sinubukan niyang magpaliwanag, nais ko lang ang kabutihan mo. Si Dalton ay nagsisinungaling, wala akong alam. Sumigaw si Seth, bakit mo ginanito si Nina? Siya ang ina ni Maria. Nang marinig iyon, nagulat ang buong pamilya. Lahat sila ay nabigo sa ginawa ng kanyang ina. Umiiyak ang kanyang ina, hindi ko sinasadya. Nais ko lang siyang paalisan. Nanginggig ang mga ngipin ni Seth, ang dapat umalis ay ikaw. Ayaw kong makita ang mukha mo muli. Lahat ay nagdalamhati habang pinalayas ni Seth ang kanyang ina mula sa bahay, tanging si Gabriela lamang ang masaya sa loob. Kahit gaano pa siya kahingi ng tawad, hindi nagbago ang desisyon ni Seth. Samantala, pumunta si Jiro kay Nina. Walang tao sa silid, tila wala ng buhay. Sa kama, nakita niya ang isang liham. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang puso. Naunawaan niya, umalis na si Nina. Binuksan ni Jiro ang liham, ang mga sulat ay nanginginig, naglalaman ng damdamin ni Nina. Jiro, naalala mo ba ang unang pagkikita namin ni Seth? Noong panahong iyon, mga bata pa kami, inosente. Lumabas siya mula sa dagat, matatag at matibay tulad ng isang bundok. Naniwala akong siya ang magiging sandalan ko sa buong buhay ko. Ngunit nagbago ang lahat. Matapos akong paalisan ni Seth, si Maria na lamang ang natitira sa akin. Siya ang tanging suporta sa aking buhay. Ngayon, kahit anong pagsubok ang harapin ko, sisikapin kong malampasan ito. Ayaw kong may masaktan dahil sa akin, lalo na kayo ni Seth. Ayaw kong magalit kayo sa isa't isa dahil sa akin. Nagpa siya akong umalis at magsimula ng bagong buhay. Patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili. Nina, dinala ng kapatid ni Jiro si Dalton sa isang liblib na bahay. Sinabi niyang ligtas ito at walang makakahanap sa kanya dito. Sa oras na iyon, nakatanggap si Dalton ng mensahe mula kay Nina. Sinabi niyang umalis na siya sa lungsod at umaasang bibitawan siya ni Jiro. Sa paliparan, hawak ni Nina ang kamay ni Maria, lumingon siya sa lupaing puno ng masasayang alaala. Dumating na ang oras para sa kanilang mag-ina na magpaalam. Nang makita ni Seth na malungkot siya dahil sa kanyang ina, agad na lumapit si Gabriela upang aliwin siya. Tumingin si Seth sa kanyang asawa at nagtanong, sinasabi mo bang pinoprotektahan mo si Nina mula sa pang-aabuso ng aking ina? Walang kahihiyan, sumagot si Gabriela, bilang isang babae, nauunawaan ko ang paghihirap ni Nina. Lagi kong sinisikap na tulungan siya. Yamakap si Seth kay Gabriela, nahabag sa kanyang kabutihan. Wala siyang kaalaman na si Gabriela ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahil sa mga matatamis na salita ni Gabriela, niyakap ni Seth ang kanyang asawa.
Habang siya ay nagiging mahina, bumulong si Gabriela sa kanyang tainga, nagmungkahi na magkaanak sila. Nagtigatig si Seth, itinulak si Gabriela, at malamig na sinabi, hindi ito ang tamang oras. Nais lamang niyang magtuon ng pansin sa kanyang anak na si Maria. Sa mga oras na iyon, nagmadali si Jiro papunta sa kanila, Seth. Si Nina, umalis na siya. Naiwan niya ang isang liham. Nagtakip si Seth. Hindi siya makapaniwala na umalis si Nina kasama ang kanilang anak. Agad silang pumunta sa paliparan, ngunit huli na. Umalis na ang eroplano. Sa ibang bahagi, nagtatago si Dalton mula sa mga pulis. Pumunta siya sa isang tao na gumagawa ng peking dokumento, ngunit humihingi ang tao ng $100,000. Sa kanyang pagkagipit, hindi niya alam kung paano ito malulutas. Kinabukasan, nagpunta siya sa kapatid ni Jiro. Sa kanyang mukhang nagmamalupit, nagreklamo siya tungkol sa kanyang sitwasyon at humiling na mangutang. Naantig ang kapatid ni Jiro at sinabi na wala siyang masyadong pera, ngunit dahil mahal niya si Dalton, susubukan niyang tulungan siya. Samantala, pumunta sina Seth at Jiro sa kanilang lolo, pinilit siyang sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya na saktan si Seth. Agad siyang nagsalita, ibinuhos ang lahat ng impormasyon at inakusahan si Dalton. Medyo nagduda sina Seth at Jiro. Paano nalaman ni Dalton ang tungkol sa pag-angkin ng ari-arian ng gobyerno? Naramdaman ni Seth na mayroong tao sa kanilang bahay na nag-uulat. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jiro. Ang kanyang kapatid. Sinabi niyang nais niyang bumili ng kotse at humingi ng $100,000. Napakunot ang noo ni Jiro. Ang kanyang kapatid ay takot sa pagmamaneho, bakit siya biglang nais bumili ng kotse? Tinanggihan niya ito at sinabi na kung gusto niyang umalis, maaari siyang tumawag sa driver ng kumpanya. Pagkatapos, pinutol niya ang tawag. Kinuha ni Jiro ang isang bote ng mainit na tubig at nagbabanta na ibuhos ito sa kanyang lolo kung hindi siya magsasalita tungkol sa kinaroroonan ni Nina. Nanatiling matigas ang kanyang lolo, tahimik. Sumigaw si Seth, para kay Nina, kaya kung paalisan ang aking sariling ina. Akala mo ba'y magiging malambot ako sa'yo? Nang marinig ito, namutla ang kanyang lolo. Nanginginig siyang nagsalita, hindi ko talaga alam kung nasaan ang aking anak na babae. Tumingin si Seth sa mga mata ng takot ng kanyang lolo at naisip na hindi siya nagsisinungaling. Sa mga sandaling iyon, tumawag ang hipag, nagtatanong tungkol kay Nina. Sinabi ni Seth na hindi pa rin niya siya natagpuan. Nagmungkahi ang hipag, subukan mong gumamit ng tracking software. Kahit patay ang kanyang telepono, maaari pa rin itong mahanap. Nabigla si Seth, bakit hindi niya naisip yun? Agad siyang nagmadaling pumunta sa kanyang kapatid at humingi ng tulong. Ngunit ngumiti ang kapatid ni Seth, ang software na ito ay isang bangungot para sa mga lalaki, kuya. Ginagamit ito ng mga asawa upang subaybayan ang kanilang mga asawa. Nagmumukhang nag-aalala si Seth, ngunit ibinigay pa rin ang telepono sa kanyang kapatid. Agad na sinubukan ng kanyang kapatid na hanapin ang lokasyon ni Nina. Nang makita ang mapa, nagulat si Seth. Niloko ni Nina ang lahat. Nalaman na, bago ito, inutusan ni Nina si Maria na makipag-usap sa isang lalaking naghihintay ng kanyang flight. Tinanong ng bata, saan po kayo pupunta? Sumagot ang lalaki, pupunta ako sa Barcelona, Espanya. Lumapit si Nina, may pag-aalangan, pasensya na, maaari bang makialam? Mayroon akong isang bagay na nais sanang ipagawa sa iyo. Upang maniwala ang lalaki, ipinakita ni Nina ang kanyang pasaporte. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang telepono, kung may hahatid mo ang teleponong ito sa Barcelona at ibigay ito sa isang babae, babayaran kita ng €3,000. Nakita ng lalaki ang malaking kita at agad na pumayag. Hindi nagtagal, naipasa na ng lalaki ang telepono sa matalik na kaibigan ni Nina. Tumawag ang kaibigan at nagkunwaring nakakita siya ng telepono sa Barcelona. Tunay nga, ang trick na ito ay nakaloko kay Dalton. Inutusan niya ang kapatid ni Jiro na huwag ipaalam ito kan-inuman. Ang kapatid ni Jiro, na nagtitiwala kay Dalton, ay tumango at sumunod. Samantala, si Nina ay naglalakad kasama si Maria sa isang lihim na lugar na inihanda ni Jiro. Biglang tumunog ang telepono, isang tawag mula sa kanyang kaibigan.
Ipinahayag ng kaibigan na naniwala si Dalton na si Nina ay nasa Barcelona. Nina ay huminga ng maluwag. Sa kabilang dako, matapos palayasin ni Seth ang kanyang ina mula sa bahay, opisyal na naging tagapangasiwa si Gabriela. Dito, unti-unti nang lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, pinahihirapan ang mga katulong sa bahay. Ngunit hindi inaasahan, ibinalik ng hipag ang kanyang biyenan. Ang mga salitang masakit ni Gabriela ay umabot sa kanyang biyenan. Galit na galit, sinabi ng kanyang biyenan, hayaan mong makita, sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Pumasok ang kanyang biyenan, pinalayas si Gabriela mula sa bahay, at nagdeklara, simula ngayon, ako na ang manggagalaga sa lahat ng gawain sa bahay. Nanginginig si Gabriela, sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit hindi nagbago ang desisyon ng kanyang biyenan. Pagdating ng gabi, dinala ng kapatid ni Jiro si Dalton sa isang lugar upang kunin ang pera. Matagal silang pumatok, ngunit walang sumasagot. Nawala na sa pasensya si Dalton at nagtatangkang sirain ang pinto, ngunit pinigilan siya ng kapatid ni Jiro. Ayaw niyang madawit siya sa krimen. Umuwi ang kapatid ni Jiro at sinabi kay Dalton na hindi siya nakakuha ng pera. Galit na galit si Dalton at nagmura. Nang makita ang kanyang kasintahan na nawawala ng pag-asa, nagkaroon ng matapang na ideya ang kapatid ni Jiro. Lihim siyang bumalik sa bahay, kumuha ng isang bato mula sa lupa, at tumayo sa harap ng pinto, nag-aalangan. Sa huli, nagpasya siyang basagin ang pinto, ngunit nahuli siya ni Dalton. Ayaw niyang madawit ang kanyang kasintahan. Umiiyak ang kapatid ni Jiro. Nangako siyang uuwi at susubukang kumbinsihin ang kanyang kapatid na ibigay ang pera kay Dalton. Tumango si Dalton, ngunit may naiisip na ibang plano. Tunay nga, hindi nagtagal, naghanap si Dalton ng isang gang. Pumasok sila sa bahay, sinuri ang lahat ng dako, at sa wakas ay nakakita ng isang kahon ng pera. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang sekretarya ni Jiro kasama ang kanyang ina. Pagkatapos magpalit ng sapatos, dumating sina Jiro at ang kapatid, humihingi ng pera. Ngunit nang buksan ng sekretarya ang kahon, natuklasan nilang ito ay walang laman. Isang piraso ng papel na lamang ang natira. Binasa ni Jiro ang papel, nagulat. Kinuha ni Nina ang perang iyon at umalis. Sabi niya, ito ang pera na ibinabayad ni Seth sa kanya. Nang marinig ito, si Seth, na handa nang umalis upang hanapin si Nina, ay napahinto. Sa mga oras na iyon, narating ni Dalton ang paliparan, handang lumipad patungong Barcelona upang hanapin si Nina. Si Seth, matapos mag-isip, pinilit ang kanyang lolo na tulungan siyang hanapin si Nina. Tumanggi ang lolo, sinabing wala siyang alam kung nasaan si Nina. Sumigaw si Seth, wala akong pakialam. Kung hindi mo ako matutulungan na mahanap si Nina, papatayin kita. Nanginginig ang kanyang lolo, hindi ko talaga alam. Na-dismiss na ako, at expired na ang aking pasaporte. Biglang naisip ni Seth, wala ring pasaporte si Nina. Paano siya makakalipad sa ibang bansa? Sa mga sandaling iyon, dumating ang matalik na kaibigan ni Nina at sinabi na papunta si Seth sa paliparan upang hanapin siya. Labis na nagulat si Nina. Nabigo ang kanyang plano. Agad siyang tumawag kay Jiro at sinabi na nasa bansa pa siya. Nag-imbento siya ng kwento na nasa Barcelona siya upang maliga si Dalton. Sinabi ni Nina kay Jiro na siya ay nasa bahay ng mabait na kaibigan. Pinutol ni Jiro ang tawag at nagmadaling pumunta kay Nina. Si Seth, na may kutob na may mali, ay sumunod. Dumating sila sa maliit na bahay kung saan naghihintay si Nina. Nang makita si Seth, naguluhan si Nina at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sinira ni Seth ang katahimikan, bakit ka umalis? Iwasan ni Nina ang kanyang tingin, ayaw ko nang maging abala sa'yo. Sumigaw si Jiro, hindi mo ba naiintindihan? Mahal ka ni Seth, ayaw niyang mawala ka. Umiling si Nina, huwag nang magsalita. Sobrang huli na, ikinwento ni Nina kay Jiro ang tungkol kay Dalton na bumalik at nagbanta sa kanya. Nagalit si Jiro, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya nating ayusin ito. Nina, na may hinanakit, ay nagsabi, may mga problema ka rin. Ayaw kong madawit ang sinuman. Tumingin si Jiro sa mga mata ni Nina, at ang nawawalang pera sa bahay ng sekretarya. Ikaw ba ang kumuha? Nagulat si Nina.
Nagsimula nang magduda si Jiro sa kanya. Upang protektahan ang kapatid ni Jiro, napilitan siyang tumango. Oo, kinuha ko. Kailangan ko ng pera upang makapagsimula ng bagong buhay. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Nina at nakita si Seth na nagagalit na papalapit. Napasigaw siya, ngunit ang higit na nagulat sa kanya ay hindi tumingin si Seth sa kanya, kundi naglakad patungo kay Maria. Ang tanging alalahanin ni Seth sa mga sandaling iyon ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Yumuko siya, dahan-daang hinaplos ang buhok ni Maria, at malumanay na tinawag, Maria. Nang makita ng bata ang kanyang ama, ngumiti siya at niyakap siya. Mahigpit na niyakap ni Seth ang kanyang anak, at sa kanyang puso, umusbong ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Pinakawalan niya si Maria at inutusan itong makipaglaro sa iba, dahil kailangan niyang makipag-usap kay Nina. Pumunta ang dalawa sa hardin. Tumigil si Seth, nagalit na tinanong, bakit mo isinulat ang liham kay Jiro at hindi sa akin? Sumimangot si Nina, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tinutukan ni Seth ang kanyang mga kamay, ano ang dapat kong gawin upang mapanatili kang nandito? Kailangan ko lang na makasama si Maria. Wala na akong ibang hinihingi. Sagot ni Nina, na may matatag na tingin. Sayang, sumagot si Seth, sige. Sumasang-ayon ako. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ipinakita kay Nina. Kinuha mo ang perang iyon, di ba? Nagulat si Nina. Ako. Pinutol ni Seth ang kanyang sinasabi, alam kong hindi ikaw. Siguradong ang kapatid mo. Nagmumukhang naguguluhan si Nina, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Seth, nagsususpecha ako, na may relasyon kayong dalawa. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Nina habang sinampal si Seth. Pinahid ni Seth ang kanyang pisngi, kung hindi ikaw, tiyak na ang kapatid ni Jiro. Ang mga sinabi ni Seth ay parang kidlat na tumama kay Nina. Nagsalita siya, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Jiro, hinawakan ang kwelyo ni Seth, at sunod-sunod na sinuntok siya sa mukha. Samantala, nagmadali si Nina patungo sa bahay ng kapatid ni Jiro. Kailangan niyang pigilan ang anumang mas masamang mangyari. Dapat mong iwasan si Dalton, sigaw ni Nina, siya ay isang demonyo na nagkukubli sa anyong tao. Nang inig ang kapatid ni Jiro, hindi. Hindi siya ganyan? Nagsisinungaling ka. Hindi mo ako pinaniniwalaan, umiiyak na tanong ni Nina, siya ang taong nag-rape sa akin. Nang marinig iyon, nagulat ang kapatid ni Jiro, ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit sa kalaunan, itinanggi niya ito, hindi. Naiinggit ka sa akin. Gusto mong sirain ang aking kaligayahan. Itinulak niya si Nina palayo at mabilis na pumasok sa bahay, isinarado ang pinto. Sa sakit at kawalang pag-asa, bumalik si Nina. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Dalton at iligtas ang kapatid ni Jiro mula sa kanyang mga pangil. Pumunta si Nina kay Jiro, na sa simula ay nais sanang aliwin siya, ngunit sa mga oras na iyon, tumunog ang telepono ni Jiro. Ang kanyang lolo. Anong gusto mo? Galit na tanong ni Jiro. Ibalik mo ang telepono sa akin, sigaw ng kanyang lolo, bakit mo ito kinuha? Galit na pinutol ni Jiro ang tawag. Tumingin siya kay Nina, gusto ng lolo ko ang telepono. Ibabalik ko ito sa kanya. Agad na pinigilan ni Nina, huwag. Ang teleponong iyon ay makakatulong sa atin na mahanap si Dalton. Sinabi niyang makikipagkita siya sa kanyang lolo at kailangan ng telepono upang makahanap ng ebidensya. Matapos makuha ang telepono, nagmadali si Nina na umalis. Sa daan pa uwi, binuksan niya ang telepono ng kanyang lolo at nagsimulang maghanap. Sa wakas, natagpuan niya ang isang video. Nang inig ang kanyang mga kamay habang pinindot ang play button. Lumabas sa screen ang mga imahe ni Dalton na inaabuso siya. Ang mga nakakatakot na alaala at madidilim na takot ay bumalik, pinipiga ang puso ni Nina. Sinubukan niyang kalmayan ang sarili at tinanggal ang video mula sa telepono. Biglang tumunog ang telepono. Ito ay ang kapatid ni Jiro. Nabigla si Nina. Tumingin siya kay Jiro, huminga ng malalim, at sinagot ang tawag. Nahanap ko na ang ebidensya. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha ni Dalton, sabi ni Nina, ang boses ay nanginginig. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ang umabot sa kanya, hindi mula sa kapatid ni Jiro, kundi kay
Seth, nasaan ka? Galit na tanong ni Seth, gusto kong makilala ka. Nanghihinang pinutol ni Nina ang tawag. Hindi niya inasahan na naroon si Seth sa tabi ng kapatid ni Jiro. Sa hindi sinasadyang pagkakasalita, naipahayag niya ang koneksyon sa pagitan ng kapatid ni Jiro at ni Dalton. Sumigaw si Seth, anong nangyayari? Magsalita ka. Naging mapatla ang mukha ng kapatid ni Jiro at nag-atubiling nagsinungaling. Nakita ito ni Jiro at nagalit, hinawakan si Seth, huwag mong pilitin siya. Wala siyang alam. Tumingin si Seth sa kapatid ni Jiro, puno ng pagdududa. Alam niyang may nangyayaring hindi tama. Nang bumaba ang gabi, dumating si Nina upang makita si Jiro, na talagang nais sanang aliwin siya. Ngunit nakatagpo siya kay Seth. Ang atmosphere ay naging mahirap. Galit na tanong ni Seth, alam mo ba kung sino ang iniibig ng kapatid ni Jiro? Nanahimik si Nina. Lumapit si Seth at hinawakan ang balikat ni Jiro, mahal mo siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Itinulak ni Jiro ang kamay ni Seth, huwag kang maging walang katwiran. Siya ang aking kapatid. Tumingin si Seth sa dalawa, puno ng pagdududa. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa kawalang pag-asa, umalis si Nina, iniwan si Seth at Jiro na may mga lihim na hindi pa naihahayag. Jiro, patawad. Wala akong kaalaman, umiiyak na sabi ng kapatid ni Jiro. Mahigpit na niyakap ni Jiro ang kanyang kapatid, nag-aaliw. Huwag kang mag-alala, kapatid. Poprotektahan kita. Ngunit sa kanyang kalooban, unti-unting bumubuo ang isang malaking pagdududa. Marahil, ang mga sinasabi ni Nina ay totoo. Sa gitna ng pagkalito, biglang nakita ni Nina si Seth na galit na papalapit. Ang nakakagulat ay hindi siya tumingin kay Nina, kundi diretsyong lumapit kay Maria. Ang tanging alalahanin ni Seth sa mga sandaling iyon ay ang kanyang anak. Yumuko siya, hinaplos ang buhok ni Maria, at malumanay na tinawag ang kanyang pangalan. Nang makita ni Maria ang kanyang ama, ngumiti siya at niyakap siya. Mahigpit na niyakap ni Seth ang kanyang anak, at sa kanyang puso, umusbong ang isang damdaming hindi maipaliwanag. Pinakawalan niya si Maria at inutusan itong makipaglaro sa iba, dahil kailangan niyang makipag-usap kay Nina. Naglakad silang dalawa patungo sa hardin. Tumigil si Seth, nagalit na tinanong, bakit nang umalis ka, siya lamang ang sinulatan mong liham. Iwasan ni Nina ang kanyang tingin, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Tinutukan ni Seth ang kanyang mga kamay, ano ang dapat kong gawin upang mapanatili kang nandito? Kailangan ko lang na makasama si Maria. Wala na akong ibang hinihingi. Sagot ni Nina, na may matatag na tingin. Sayang, sumagot si Seth, sige. Sumasang-ayon ako. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ipinakita kay Nina. Kinuha mo ang perang iyon, di ba? Nagulat si Nina. Ako. Pinutol ni Seth ang kanyang sinasabi, alam kong hindi ikaw. Siguradong ang kapatid mo. Nagmumukhang naguguluhan si Nina, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Seth, nagsususpecha ako, na may relasyon kayong dalawa. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Nina habang sinampal si Seth. Pinahid ni Seth ang kanyang pisngi, kung hindi ikaw, tiyak na ang kapatid ni Jiro. Ang mga sinabi ni Seth ay parang kidlat na tumama kay Nina. Nagsalita siya, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Jiro, hinawakan ang kwelyo ni Seth, at sunod-sunod na sinuntok siya sa mukha. Samantala, nagmadali si Nina patungo sa bahay ng kapatid ni Jiro. Kailangan niyang pigilan ang anumang mas masamang mangyari. Dapat mong iwasan si Dalton, sigaw ni Nina, siya ay isang demonyo na nagkukubli sa anyong tao. Nang inig ang kapatid ni Jiro, hindi. Hindi siya ganyan, nagsisinungaling ka. Hindi mo ako pinaniniwalaan, umiiyak na tanong ni Nina, siya ang taong nag-rape sa akin. Nang marinig iyon, nagulat ang kapatid ni Jiro, ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit sa kalaunan, itinanggi niya ito, hindi. Naiinggit ka sa akin. Gusto mong sirain ang aking kaligayahan. Itinulak niya si Nina palayo at mabilis na pumasok sa bahay, isinarado ang pinto. Sa sakit at kawalang pag-asa, bumalik si Nina. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Dalton at iligtas ang kapatid ni Jiro mula sa kanyang mga pangil. Pumunta si Nina kay Jiro, na sa simula ay nais sanang aliwin siya.
Ngunit nakatagpo siya kay Seth. Ang atmosphere ay naging mahirap. Galit na tanong ni Seth, alam mo ba kung sino ang iniibig ng kapatid ni Jiro? Nanahimik si Nina. Lumapit si Seth at hinawakan ang balikat ni Jiro, mahal mo siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Itinulak ni Jiro ang kamay ni Seth, huwag kang maging walang katwiran. Siya ang aking kapatid. Tumingin si Seth sa dalawa, puno ng pagdududa. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil sa kawalang pag-asa, umalis si Nina, iniwan si Seth at Jiro na may mga lihim na hindi pa naihahayag. Jiro, patawad. Wala akong kaalaman, umiiyak na sabi ng kapatid ni Jiro habang niyayakap ang kanyang mukha. Mahigpit na niyakap ni Jiro ang kanyang kapatid, nag-aaliw. Huwag kang mag-alala, kapatid. Poprotektahan kita. Ngunit sa kanyang kalooban, unti-unting bumubuo ang isang malaking pagdududa. Marahil, ang mga sinasabi ni Nina ay totoo. Nagpunta si Nanway upang ilantad ang masamang ugali ng kanyang kapatid na lalaki. Nang makita siya ng kapatid ni Jiro, agad siyang nagtakbo palayo. Sinabi ni Nanway na nais niyang makipag-usap sa kanya ng kaunti, ngunit inisip ng kapatid na siya ay nag-aakusa. Sinabi ni Nanway na dapat siyang magpakatatag at makinig sa kanyang paliwanag, ngunit sa mga sandaling iyon, nawalan na ng ulirat ang kapatid dahil sa mga araw na hindi niya makontak ang kanyang kasintahan. Ipinahayag ng kapatid ni Jiro na tiyak na nahuli ang kanyang kasintahan kaya hindi ito makasagot. Sinabi ni Nanway na kailangan nilang harapin ang katotohanan, ngunit sinagot siya ng kapatid na tila siya ay nagtatangkang agawin ang kanyang kapatid na lalaki. Labing-labis na nasaktan si Nanway sa mga salitang iyon. Sinabi niyang ipapakita niya sa kapatid ang video ng kanyang kapatid na inaabuso siya, ngunit nagsimula ng matakot ang kapatid. Hindi siya makaharap sa katotohanan na ang lalaking kanyang iniibig ay isang masamang tao. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Jiro at sinisi si Nanway kung bakit niya pinaparatangan ang kanyang kapatid. Tiniyak pa niyang hindi umiibig ang kapatid sa kanyang kapatid na lalaki. Sinabi ni Nanway na dapat kalmeyan ni Jiro ang kanyang sarili dahil labis na nasasaktan ang kapatid. Inutusan ni Jiro si Nanway na lumabas sa balkonahe upang makipag-usap. Nang makalabas sila, nagsimula ng magalit si Jiro. Sinabi niyang dati siyang nagtitiwala kay Nanway, kaya bakit niya pinaparatangan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Nanway na dahil sa pagturing sa kanya bilang isang mabuting kaibigan, hindi niya sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay kasintahan ng kapatid ni Jiro. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nagdadalawang isip si Jiro sa mga tapat na salita ni Nanway matapos ang ilang sandali. Lumapit ang kapatid ni Jiro at sinabi niyang nais niyang makita ang video. Ang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ni Nanway at Jiro. Sinabi ni Nanway na huwag ipaalam kay Seth ang tungkol sa video, kung hindi ay tiyak na papatayin nito ang kanyang kapatid. Ngunit hindi nila inasahan, si Seth ay nakatayo sa ibaba, nakikita ang lahat. Sa video, talagang nakikita ang kanyang kapatid na inaabuso si Nanway. Nang makita ito, labis na nagulat ang kapatid at si Jiro. Hindi makapaniwala ang kapatid na ang lalaking kanyang iniibig ay isang masamang tao. Si Jiro naman ay nakaramdam ng awa para sa masakit na kapalaran ni Nanway. Nakatayo si Seth sa ibaba, nakikita ang pighati sa kanilang mga mukha. Umabot na sa ganitong sitwasyon, ngunit ang kapatid ni Jiro ay naniniwala pa ring hindi ito totoo. Nang malaman na ang kanyang kapatid ay kasintahan ng masamang tao, si Jiro ay umupo sa lupa sa labis na pagdurusa. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Seth. Tumingin siya sa telepono sa kamay ni Nanway at sa mga mukha ng pighati ng lahat. Naguluhan si Seth at tinanong kung anong nangyayari. Si Jiro ay umiiyak sa sakit. Lumapit si Seth at niyakap ang kanyang kaibigan. Sa mga sandaling iyon, si Jiro ay parang isang bata, nagtago sa mga bisig ng isang nakatatanda upang umiyak. Dinala ni Seth ang dalawang babae sa silid upang magpahinga, pagkatapos ay lumabas sa balkonahe upang makipag-usap kay Nanway. Nang makita ni Seth na malamig si Nanway, agad niyang inalis ang kanyang jacket at ibinigay ito sa kanya. Nagtitigan ang dalawa, mula sa kanilang mga mata ay makikita ang malalim na pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Seth sa telepono sa kamay ni Nanway at kinuha ito.
Matapos niyang mapanood ang video, labis siyang nagdalamhati. Ngayon, nauunawaan na niya ang kanyang maling akala tungkol kay Nanway, at sinimulan niyang saktan ang kanyang konsensya. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Nanway kay Seth. Nang makita si Nanway, tuluyan nang bumagsak si Seth. Matapos ang 9 na taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag niya si Nanway sa kanyang pangalan. Ang sandaling ito ay nagdulot sa kanila ng matinding emosyon. Matapos maayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, ang puso ni Seth ay parang nabasag sa dami ng pighati. Nagsisi siya dahil pinabayaan niyang magdusa ang babaeng kanyang iniibig sa loob ng 9 na taon. Sa kabilang dako, ang kapatid ni Jiro ay nagkunwaring nagpapatawad sa kapatid ni Nanway habang ang dalawa ay nagyakap, kumuha siya ng karayom at sinaksak ito sa leeg ng kanyang kapatid. Ang masamang tao ay natakot at tumitig sa kapatid ni Jiro. Sinabi ng babae, akala mo ba'y mapapatawad ko ang isang malupit na tao tulad mo? Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng magdulot ng epekto ang gamot. Ang lalaki ay nahirapang umalis sa sasakyan, at sa kalaunan ay bumagsak na sa lupa. Ginamit ng kapatid ni Jiro ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin siya palayo at ikinulong siya sa isang abandonadong bahay. Kinabukasan, nakiusap si Nanway kay Seth na huwag gumanti sa kanyang kapatid. Dahil ayaw niyang maging isang mamamatay tao. Ayaw niyang magkaroon ng karagdagang problema at nais lamang na maging masaya kasama ang kanyang anak. Ngunit si Seth ay may sarili ng plano. Nangako siyang papatayin ng masamang tao upang makamit ang katarungan para kay Nanway. Dumating si Nina upang makipag-usap kay Jiro. Habang nag-uusap, lalo siyang naging emosyonal. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag masyadong mag-alala. Ang malapit na ugnayan ng dalawa ay nakuhanan ng litrato ng kapatid ng asawa ni Seth. Lumalabas na ang kanyang asawa ay palaging inuutusan ng kanyang kapatid na subaybayan ang bawat galaw ni Nanway. Nagpadala ang kapatid ng mga litrato sa kanyang kapatid na babae. Ang asawa ay nagalak sa pag-iisip na maaalis si Nanway sa kanilang buhay. Sa gabi, habang masaya ang pamilya sa pagkain, biglang natanggap ng lahat ang larawan ni Jiro na malapit kay Nanway. Ipinakita ng kapatid ang larawan sa kanyang kapatid na lalaki. Matapos makita ang litrato, labis na nagalit si Seth. Malakas siyang nagtanong kung sino ang nagpalabas ng larawang ito. Sa mga sandaling iyon, dumating sina Nanway at Jiro sa salo-salo. Ang asawa ay nag-isip na tiyak na makikita niya ang isang magandang palabas. Ibinigay ng tagapangalaga ang litrato kay Nanway. Labis siyang nagulat. Matapos makita ang litrato, tumingin siya kay Seth at umiling, nagpapakita na hindi ito totoo. Agad na kinuha ni Seth ang telepono sa kamay ng kanyang asawa. Binuksan niya ito at nakita ang mga mensahe ng transaksyon ng kanyang asawa sa kanyang kapatid. Totoo nga, ang mga litrato ay ipinadala niya. Natakot ang asawa at naghangad na ipaliwanag sa kanyang asawa, ngunit bago siya nakapagsalita, itinaboy siya ni Seth. Ang masamang babae ay ayaw umalis, kaya't lumapit siya at hinawakan ang buhok ni Nanway. Itinulak ni Nanway ang asawa at nahulog ito sa lupa, pagkatapos ay mabilis na lumapit ang kanyang hipag upang turuan siya ng leksyon. Ang asawa ay pinalayas pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang, at buong araw ay tumatawa na parang baliw. Sa huli, nagpatuloy ang kanyang pagtawa hanggang sa siya ay mawala ng malay. Sa kabilang bahagi, ang tagapangalaga ay nagmamasid sa mga kilos ng kapatid ni Jiro. Nang pumasok siya sa silid, natagpuan niyang may isang lalaking nakatali dito, kaya't mabilis siyang nagulat kay Seth. Nang malaman ito ni Seth, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Jiro. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kapatid ni Nanway. Ang kapatid ay tumingin kay Seth na para bang nakikita ang kamatayan. Pagkatapos, dinala siya ni Seth sa isang abandonadong bahay sa labas ng bayan. Habang naghahanda siyang patayin ito, si Nanway ay sumugod upang pigilan si Seth. Sinabi ni Nina na huwag gawing mamamatay tao ang kanyang anak. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Nakita ni Seth si Maria na naghihintay sa labas. Sa wakas, nagtagumpay ang katinoan laban sa galit. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang anak. Para sa pag-ibig, pinili ni Seth na bitawan ang galit. Ang buong pamilya ay nagyakap ng mahigpit sa kasiyahan. Sa pagmasid sa mainit na tagpong ito, tahimik na nagdasal si Jiro para sa kanilang kaligayahan.